Movie recap Tagalog here. Kakaakyat pa lamang ng lalaki sa itaas nang biglang manigas ang kanyang katawan. Ilang saglit lang ang lumipas, nagsimulang mamaluktot at pumilipit ng hindi mapigilan ang kanyang mga braso at binti na parabang sinasapian ng isang puwersang hindi nakikita. Isa ba itong misteryosong kababalaghan o may mas madilim at mas masamang nilalang na nagpapahirap sa kanya? Mula pagkabata, nasaksihan na ni Yize at ng kanyang nakababatang kapatid ang isang bagay na hindi dapat makita ng sinuman, ang brutal na pagpatay ng kanilang ama sa kanilang ina sa mismong harap nila. Ang nakapanghihilakbot na tagpong iyon ay naging bangungot na hindi sila kailanman tinantanan. Kahit 20 taon na ang lumipas, madalas pa ring magising si Yize sa kalagitnaan ng gabi. Pawis na pawis at hinahabol ng masasakit na alaala. Sabi nga, kapag may isang malas na dumating, sunod-sunod na ito. Bata pa lamang, na-diagnose ng kanyang kapatid na si Xiaoming ng congenital heart disease. Halos maubos na ni Yize ang lahat ng kanyang naipon sa buhay, ngunit sapat lamang iyon para matustusan ang pinakapayak na gamutan ng kapatid. Isang araw, napilitan siyang gumawa ng napakasakit na desisyon. Ibenta ang bahay na naiwan ng kanilang mga magulang, ang huling ari-ariang maaari nilang gawing pera. Noong una, hanga ang ahente ng real estate sa magandang lokasyon at maayos na disenyo ng bahay. Ngunit nang marinig nitong may naganap na pagpatay roon, biglang nanlamig ang kanyang pakikitungo. Ayon sa patakaran ng kumpanya, mahigpit na ipinagbabawal ilista ang mga bahay na may bahid ng trahedya o pinaniniwala ang minumulto. Lalong nadismaya si Yize at tila nawalan ng pag-asa. Nakita ng ahente ang kanyang kalagayan at sandaling nag-isip bago palihim na iniabot ang isang calling card at pinayuhang subukan ang isang tiyak na address. Sinundan ni Yize ang nakasaad at napunta siya sa isang kakaibang ahensya ng real estate. Ang mga salamin nitong bintana ay puno ng mga anunsyo ng mga bahay na may kababalaghan at sa tabi ng pangunahing pintuan ay may nakasabit pang patalastas na naghahanap ng tauhan. Sarado at tahimik ang pinto, kaya sinubukan niyang sumilip sa loob. Bigla siyang napatalon sa gulat nang may mukhang sumulpot sa harap ng salamin, dahilan upang siya'y mapahiya ng husto. Maya-maya, may dumating na kotse at bumaba ang isang lalaking nasa gitnang edad, ang may-ari ng ahensya. Matapos ang maikling pagpapakilala, nalaman ni Yize na isa itong kumpanyang dalubhasa lamang sa pagbili at pagbenta ng mga bahay na minumulto. Agad niyang isinalaysay ang matinding pinagdaraanan ng kanyang pamilya. Profesional namang nagpaliwanag ang may-ari na si Guxiong. Ayon sa kanya, depende sa uri ng trahedyang naganap, karaniwang bumababa ng 60% hanggang 80% ang halaga ng ganitong mga bahay. Ang mga kasong may kinalaman sa pagpatay, gaya ng kay Yize, ang kadalasang may pinakamalaking bawas sa presyo. Gayunpaman, dahil 20 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente, hindi na ganoon kalaki ang epekto nito sa kasalukuyang halaga sa merkado. May kumpiyansang ipinangako ni Guxiong na maibebenta niya ang bahay sa presyong ikalulugod ni Yize. Nagmadaling bumalik si Yize sa ospital upang ibalita ang magandang balita sa kapatid. Ngunit mariing tumutol si Xiaoming. Para sa kanya, ang bahay na iyon ang huling alaala nila sa kanilang mga magulang. Bago tuluyang nagbago ang ugali ng kanilang ama, doon nila naranasan ang pinakamasasayang sandali ng kanilang pagkabata. Habang nalulunod si Yize sa mabigat na pagdedesisyon, tumawag ang kanyang foreman sa konstruksyon. Dahil madalas siyang lumiban upang alagaan ang kapatid, nakahanap na raw ang kumpanya ng kapalit niya. Sinabihan siyang wag nang pumasok pa sa trabaho. Kinabukasan, bumalik si Yize sa ahensya ng mga bahay na minumulto upang humingi ng paumanhin kay Guxiong at sabihing hindi na niya itutuloy ang pagbebenta ng bahay. Maunawain at mapagbigay ang naging tugon ng may-ari. Doon naalala ni Yize ang patalastas na naghahanap ng tauhan sa labas ng opisina. Ngayong wala na siyang trabaho, tinanong niya kung may kakayahan ba siyang gawin ang ganoong uri ng trabaho. Ngunit bago pa man makasagot si Guxiong, biglang pumasok ang isang matabang lalaki at ibinalitang may kliyenteng biglang nais magbenta ng bahay. Naamoy ang panibagong transaksyon. Agad na tinipon ng may-ari ang kanyang kuponan upang kumilos. Nakita niyang nakatulala si Yize, kaya inutusan niya itong sumama. Ang bagong dating ay nagngangalang Xiaoming, na ang ama ay nagtatrabaho sa isang punerarya. Dahil sa koneksyong iyon, siya ang madalas unang nakaalam, bukod sa pulisya, kapag may naganap na trahedya. Dahil dito, nauunahan ng kanilang ahensya ang iba pang kakompetensya at agad nakalalapit sa mga pamilya ng biktima upang bilhin ang mga bahay sa napakababang halaga. Gayunpaman, may isang patakaran silang mahigpit na sinusunod. Bago linisin ang anumang apartment, dumaraan muna sila sa isang tradisyonal na klinika ng halamang gamot upang uminom ng tsaa. Sinasabing ang ritual na ito ay nagsisilbing panangga laban sa masasamang espiritu at nagbibigay proteksyon sa kanila laban sa kapahamakan. Ang babaeng namamahala sa klinika ay nagngangalang Yingsue. May maamo at malainang mukha na agad nagbibigay ng pakiramdam ng kapanatagan. Pagkakita pa lamang niya kay Yize, agad niyang napagtantong ito ang bagong dating at tinawag niya ito sa isang tabi, sa likod ng isang divider para sa pribadong usapan. Hindi man lang kumurap si Guxiong at ang iba pa, ilang beses na nilang nasaksihan ang ganitong eksena. Lumabas na ang pagiging ahente ng mga bahay na minumulto ay hindi trabahong kayang gawin ng kahit sino. Hinawakan ni Yingsue ang pulso ni Yize gamit ang isang kamay.
kamay, habang ang isa naman ay nakatago sa likod ng kanyang likuran, tila tahimik na nagsasagawa ng kung anong espiritual na pagbibilang o pagsusuri. Biglang nabakas ang matinding pagkagulat sa kanyang mukha. Tinitigan niya si Yize at sinabi, 28 taong gulang ka, at ang nakababata mong kapatid ay malubha ang karamdaman ngayon. Natigilan si Yize, napuno siya ng pagdududa at pagtataka kung paanong nalaman ng babaeng ito ang napaka-personal niyang sitwasyon ng ganoon katumpak. Habang paalis na sana ang grupo, may isang babaeng may matapang at medyo rebelde ang dating na bumaba mula sa hagdan. Biglang nagsalita si Yingsue ng isang mahiwagang pahayag, dumating na ang iyong kapalaran. Tila may malalim na ugnayang nakatakdang mabuo sa pagitan ng dalaga at ni Yize, isang koneksyong hindi pa niya lubos na uunawaan. Samantala, pinangunahan ni Gosyong ang grupo patungo sa bahay na minumulto. Karaniwan, kapag nakumpirma ng ibebenta ang isang bahay, agad nila itong nililinis upang maging presentable para sa mga susunod na titingin. Bago sila pumasok, nagbigay muna si Xiaoming ng mabigat na paliwanag tungkol sa nangyari roon. Isang batang lalaki ang naging biktima sa bahay na iyon. Ang kanyang mga magulang ay lulong sa droga, at tuwing na ilalabas ang kanilang galit o pagkadismaya, sa bata nila ibinubunton ang pananakit. Sa gitna ng matinding amok dulot ng droga, nabugbog nila ang sarili nilang anak, hanggang sa ito'y mamatay. Sa takot na mahuli, isinilid nila ang maliit na katawan nito sa isang supot ng basura. Natuklasan lamang ang krimen nang maging napakatindi ng baho ng nabubulok na laman, at napilitan ang mga kapitbahay na tumawag ng pulis. Hanggang ngayon, bakas pa rin ang karumal-dumal na eksena. May mga patak ng makapal at maitim na likido na nananatiling mantsa sa sahig. Agad na iniutos ni Gosyong na simulan ang paglilinis. Si Yongren, na naghahanap ng dahilan upang makaiwas, nagsabing tutulungan na lang niya si Xiaoming sa sasakyan at dali-daling bumaba. Hindi na siya pinagsabihan ng boss. Alam niyang takot na takot lang ito sa mga multo at naghahanap ng paraan para makatakas. Dahil dito, kay Yize napunta ang mabibigat na gawain. Tahimik niyang isinuot ang kanyang mga guwantes at nagsimulang maglinis ng walang reklamo. Habang nagtatrabaho, napatingin siya sa isang kutsilyong nakapatong sa lababo. Biglang may malamig na kilabot na gumapang sa kanyang gulugod. Sa mismong sandaling iyon, may isang hole na gumulong sa sahig papunta sa kanya. Yumuko siya upang pulutin iyon. Ngunit paglingon niya, wala na ang kutsilyo. Maya-maya, may isa pang hole na gumulong palabas. Sinundan ni Yize ang direksyong pinanggalingan nito at nakita ang pintuan ng aparador sa katabing silid na dahan-dahang bumubukas. Habang umuungol ang mga bisagra, nang mapagtantong mula sa loob ng gagaling ang mga holen, dahan-dahan siyang lumapit. Nanginginig sa takot, tinipon niya ang lahat ng natitirang lakas ng loob at biglang binuksan ang pinto ng aparador. Ngunit wala siyang nakita sa loob. Nang bahagya na siyang makakahinga sana ng maluwag, biglang lumitaw ang ilang duguang marka ng mga kuko sa pintuan. Sa matinding takot, napaatras siya, at nang masulyapan niya ang sarili sa salamin, tila tumigil ang kanyang puso. May isang batang multo na nakakapit sa kanyang likuran. Nang hina ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa sahig. Sa mismong sandaling iyon, mula sa dilim ay lumipad ang nawawalang kutsilyo, diretso sa kanya. Ngunit bago pa ito tumama, may isang aninong dumaan sa kanyang harapan, nang ubod ng bilis at sinalo ang talim gamit ang isang kamay. Hindi makapagsalita si Yize sa sobrang pagkabigla, ngunit agad niyang nakilala ang kanyang tagapagligtas. Ang dalagang mula sa klinika ng halamang gamot. Nagsimula itong bumigkas ng isang mantra at mabilis na sinindihan ang isang papel na anting-anting. Pumasok siya sa silid at muling binuksan ang aparador. Sa pagkakataong ito, may isang maputla at takot na batang lalaki na nakasiksik sa loob. Lumambot ang kanyang tinig habang inaalo niya ito, sinasabing huwag matakot at ipinapangakong wala nang mananakit pa sa kanya. Sa isang iglap, nagbago ang tagpo at muli silang nasa klinika. Doon tuluyang ipinaliwanag ni Gosyong kay Yize ang lihim. Sa tuwing naglilinis sila ng mga bahay na minumulto, madalas silang makaranas ng ganitong mga kababalaghan. Kaya bahagi ng kanilang kuponan sina Yingsue at ang kanyang apo. Dalubhasa ang dalawa sa pagpapatahimik ng mga ligaw na espiritu at matagal na silang katuwang ng ahensya. Kinabukasan, sa gabay ni Yingsue, nagtipon ang lahat upang magsindi ng insenso at mag-alay ng panalangin para sa kawawang batang lalaki. Doon lamang itinuturing na opisyal na tapos ang paglilinis ng bahay na minumulto. Tulala pa si Yize nang akala niya ay nakita niyang kumakaway sa kanya ang batang lalaki bilang pamamaalam. Sa daan pa uwi, ang apo ni Yingsue na si Moyu ang unang bumasag sa katahimikan at nakipag-usap sa kanya. Napakaayos at napakadali ng naging paglilinis sa bahay na iyon, at agad silang nakahanap ng angkop na mamimili. Namigay si Gosyong ng mga brown na sobre bilang bonus at binilhan pa si Yize ng isang bagong suit. Hudyat na isa na siyang ganap at permanenteng miyembro ng koponan. Sa sobrang tuwa, agad na isinuot ni Yize ang kanyang bagong suit. Tama nga ang mata ni Gosyong sa talento. Kumpara sa dalawa pang tamad na tauhan sa ahensya, mas masipag at mas dedikado si Yize. Isang araw, gaya ng nakasanayan, nagtrabaho siya hanggang gabi bago umuwi. Ngunit bigla na lamang naubusan ng gasolina ang kanyang motorsiklo habang nasa biyahe. Habang itinutulak niya ito sa tabi ng isang luma at gumuguhong pabrika, balak sana niyang maghanap ng matutulungan. Ngunit sa halip, isang nakapanghihilakbot na tanawin ang bumungad sa kanya. Ang larawan ng isang dalagita sa pader ay tila tumutulo ng matingkad na pulang dugo, at ang isang manika sa mesa ay mahigpit na nakagapos ng pulang sinulid. Sa takot, hindi sinasadyang natamaan ng kamay ni Yize ang isang nakasaradong garapon. Sa loob nito ay may nakakadiring, malagkit at maitim na likido. Bagaman wala siyang ideya kung ano iyon, agad siyang tumakbo palayo. Hindi alam na may isang aninong kasing itim ng gabi, may dalang mabahong amoy, na malamig ang matang nagmamasid sa bawat kilos niya.
niya. Dumiretso siya sa ospital kung saan nakakonfine ang kanyang kapatid. Ngunit paglapit pa lamang niya, kusa nang bumukas ang otomatikong salaming pinto. Maliwanag na sinundan siya ng anino papasok. Kinagabihan, lumabas si Xiaoming ng kanyang silid upang bumili ng maiinom. Napansin niyang marahas na kumikislap ang mga ilaw sa pasilyo at nang maramdaman ang papalapit na panganib, mabilis siyang tumakbo patungo sa elevator. Ngunit habang nagsasara ang pinto nito, may isang napakalaking kamay ang sumungkit sa kanyang braso at mahigpit na humawak dito. Makalipas ang ilang sandali, bigla siyang napabangon sa kanyang kama sa ospital. Ngunit ang sariwang mga gasgas sa kanyang braso at ang inuming nakapatong sa mesa ang nagpatunay na hindi iyon panaginip, tunay at nakakatakot ang nangyari. Kinabukasan, pagpasok ni Yize sa silid, nakita niya kung gaano kaputla ang kanyang kapatid. Bigla itong nagtanong, naniniwala ka ba na may mga multo at demonyo talaga? Dahil sa mga naranasan niya sa paglilinis ng mga bahay na minumulto, agad niyang naisip na maaaring may nakasalamuha ring kakaiba ang kapatid. Nang makita niya ang matinding takot sa mga mata nito, agad siyang nag-ingat. Pagkatapos magpaalam kay Xiaoming, dumiretso siya sa klinika ng halamang gamot upang hanapin si Mo Yu. Sinabi niyang maaaring nasa panganib ang kanyang kapatid at nakiusap na tulungan siya. Ngunit tila palaging malamig ang pakikitungo ni Mo Yu kay Yize. Binalaan niya itong tigilan na ang pagbebenta ng mga bahay na minumulto. Ayon sa kanya, kung matagal kang maglalakad sa dilim, tiyak na makakasalubong mo ang multo at maaaring sundan ka nito pauwi at idamay ang iyong kapatid. Ngunit dahil patuloy na dumarami ang bayarin sa ospital ni Xiaoming, napilitan si Yize na tiisin ang takot at bumalik sa ahensya. Laking gulat niya nang may isang maganda at napakasiglang dalagang naghihintay sa may pintuan. Ang pangalan niya ay Li Jing at nag-a-apply siya bilang ahente ng pagbebenta ng mga bahay na minumulto. Pakiramdam ni Guo Xiong ay masyadong delikado ang trabaho at hindi ito angkop para sa isang babae. Ngunit nagpumilit si Li Jing. Sinabi niyang mahusay siyang magsalita at mahilig siya sa pakikipagsapalaran. Habang nag-aalinlangan pa ang boss, nakatanggap si Xiaoming ng tawag mula sa isang pamilyang handang makipag-usap tungkol sa bentahan. Nang marinig na aalis ang grupo, iminungkahi ni Li Jing na sumama siya. Bahagyang sumimangot si Guo Xiong, ngunit pumayag din kalaunan. Gayunman, hindi naging maganda ang simula ng pagkakataong iyon. Nang marinig ng ama ng yumao na may mga ahente na dumating, agad niya silang pinagmura at inakusahan na wala silang konsensya at pera lamang ang habol. Sinubukan siyang kausapin ng boss, ngunit ayaw nitong magpaawat. Sa tulong ng mabilis na pag-iisip ni Li Jing, nakahanap sila ng ibang paraan at nakita ang inang nagluluksa, mag-isang nakaupo sa balkonahe. Maamong kinausap ni Li Jing ang ina. Sinabing ang pananatili sa bahay ay lalo lamang magpapaalala ng sakit ng pagkawala. Ipinaliwanag niyang kung minsan, ang pagbitaw sa isang lugar ay hindi pagtakas, kundi isang paraan ng pagpapalaya sa sarili. Tunay ngang may talento sa pananalita si Li Jing. Matapos ang isang taus-pusong pag-uusap, napapayag niya ang pamilya na ibenta ang bahay. Labis ang paghahanga ni Guo Xiong sa ipinakita ni Li Jing. Pinuri niya ito ng todo at agad na inihayag na mapapabilis ang kanyang opisyal na promosyon, sabay abot ng mga susi ng bahay sa kanya. Sumunod ang mabigat na gawain ng paglilinis ng ari-arian, sapagkat matagal na itong nakaselyo at walang bentilasyon. Makapal at nakakasulasok ang amoy sa loob. Ibinahagi ni Xiaoming ang madilim na kasaysayan ng tahanan. Ang dating babaeng may-ari ng bahay ay pinagtaksilan ng kanyang asawa. Kumapit siya sa kung ano-anong madidilim at okultong ritual sa pag-asang maibabalik pa ang kanyang lalaki. Ngunit sa huli, hindi niya nailigtas ang unti-unti nang bumabagsak niyang pagsasama. Nilamon ng galit at matinding kawalan ng pag-asa, nagpakamatay siya. Nang makita ng lahat ang mga gasgas at kupas na marka sa rehas ng balkonahe, parang may nagyelong kilabot na gumapang sa kanilang mga gulugod. Lalo pang nakapanlumo ng masilayan nila ang mga kakaiba at okultong gamit na naiwan sa altar. Hindi mahirap isipin kung gaano na siya nawala sa katinuan sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Inutusan ni Guo Xiong ang lahat na magmadali at simulan na ang trabaho. Ngunit gaya ng dati, nagkukulang na naman sa sipag si Yongren. Habang abala siya sa pagte-text sa kanyang asawa, biglang may mahabang hibla ng buhok na nalaglag sa screen ng kanyang telepono. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtantong eksakto siyang nakatayo sa lugar kung saan tumalon ang babae. Sa haba at itim ng buhok na iyon, hindi na niya kailangang mag-isip pa kung kanino iyon pag-aari. Samantala, sa ospital, biglang may narinig si Xiaoming na kakaibang ingay sa labas ng kanyang silid. Maingat niyang binuksan ang pinto at nakita ang isang matangkad at nakakatakot na aninong nakatayo sa pasilyo, ang parehong halimaw na nakita niya noon sa elevator. Agad niyang isinara ang pinto at nanginginig na sumiksik sa gilid ng kanyang kama. Ngunit walang pakialam ang multo sa mga pintuan. Dumaan ito diretso sa kahoy at biglang sumulpot ang ulo mula sa gilid ng kama. Samantala, nakatanggap si Yize ng isang agarang abiso at dali-daling nagtungo sa ospital. Natuklasan niyang natagpuan ng isang nurse si Xiaoming na inaatake ng matinding kumbulsyon bago ito tuluyang nawalan ng malay at napunta sa malalim na koma. Isinagawa ng mga doktor ang lahat ng posibleng pagsusuri. Ngunit wala silang makitang medikal na dahilan. Hindi rin nila masabi kung kailan o kung magigising pa siya. Kinaumagahan, nakaupo si Yize sa labi ng ospital, wasak ang loob. Habang wala pa ring malay ang kanyang kapatid, hindi niya alam ang gagawin. Napansin ng isang mabait na babaeng nagtatrabaho sa cafeteria ang kanyang kalagayan at pabulong na nagsabing kung kakaibang sakit ang kininahaharap niya na hindi maipaliwanag ng mga doktor, dapat siyang maghanap ng isang albularyo o espiritual na guro. Iniabot nito sa kanya ang isang calling card. Wala nang mawawala sa kanya, kahit 1% pag-asa lang, kakapitan niya. Kaya hinanap ni Yize ang nasabing shaman. Sa kanyang pagtataka, tila may tunay itong kapangyarihan. Matapos
matapos ang isang simpleng panghuhula, natukoy ng shaman na may seryosong problemang espiritual at nagpasiyang magsagawa ng ritual ng pagtawag sa kaluluwa. Sinindihan ng maestro ang isang dilaw na papel ritual at tinusok ito ng apoy upang magkaroon ng butas. Sa mabigat at paulit-ulit na tunog ng kampana, unti-unting nahulog ang mga butil ng bigas mula sa butas ng papel. Bago pa makapag-isip ang sinuman, sinunggaban ng shaman ang isang ritual na espada, sumigaw ng malakas at binasag ang isang patong ng mga mangkok na seramika. Pagkatapos ng seremonya, iniabot niya kay Yize ang isang anting-anting at sinabing ilagay iyon sa tabi ng kanyang kapatid. Ipinangako niyang kung walang magiging aberya, magigising si Xiaoming sa loob ng 2 araw. Pag-uwi ni Yize at makita ang bayaring 24,000 yuan, hindi niya maiwasang magduda kung naloko lang ba siya. Ngunit hindi nagtagal, tumawag ang ospital dala ang kamanghamanghang balita. Nagising na ang kanyang kapatid. Doon lamang tuluyang naniwala si Yize na tunay ngang may kakayahan ang shaman. Sinunggaban niya ang anting-anting at nagmadaling pumunta sa ospital. Ngunit hindi niya alam na sa mismong oras na iyon, habang naghahanda ng umuwi ang shaman, bigla itong napako sa kinatatayuan ng isang misteryosong puwersa. Agad na nagsimulang pumilipit at mangisay ang kanyang mga braso at binti. Sa likuran niya, may isang maitim na aninong nakatayo. Hawak ang isang papel na rebulto. Para bang kinokontrol nito ang katawan ng shaman na tila isang puppet. Dahan-dahang pinulot ng maestro ang isang gunting mula sa sahig at itinapati iyon sa sarili niyang dila. Sa parehong sandali, nagising si Xiaoming mula sa isang panaginip. Pakiramdam ay may mahigpit na humahawak sa kanyang bukong-bukong. Kinutuban siya at agad hinawi ang kumot. Ngunit bigla siyang kinaladkad pababa ng kama ng isang hindi nakikitang puwersa. Biglang bumukas ang mga kurtina at muli niya nang nasilayan ang karumal-dumal na halimaw. Sa isang iglap, itinulak siya nito patungo sa isang malalim at madilim na kawalan. Sa paglingon niya, nakita niya ang isa pang Xiaoming, nakahiga pa rin sa kama. Ang matangkad na nilalangban na iyon ay isang kamatayan o sugo ng kabilang buhay na dumating upang kunin ang naghihingalo. Ang huling bagay na nakita niya bago tuluyang maglaho ay ang sarili niyang pisikal na katawan. Doon niya natiyak ang pinakamasamang katotohanan. Nasa kalagayang hiwalay na sa katawan ang kaluluwa ni Xiaoming. Ngunit sa mga sandaling iyon, walang kaalam-alam si Yize na inagaw na pala ng isang sugo ng impyerno ang kaluluwa ng kanyang kapatid. Umaga na at may naka-schedule siyang pagpapakita ng bahay sa isang kliyente. Ang masiglang bagong empleyadang si Li Jing ay nagpumilit na sumama anuman ang mangyari. Masaya silang nagkukuwentuhan at magaan ang samahan hanggang sa makarating sila at makaharap ang kliyente. Ngunit nang itulak nila ang pinto, pareho silang napatigil sa kinatatayuan. Ang silid na ilang araw pa lang nilang maingat na nilinis ay ngayon ay wasak at magulong-magulo. Napatingin si Li Jing sa paligid ng may pagdududa at biglang nalamataan ang katrabaho nilang si Yongran sa isang madilim na sulok. Walang tigil na nagbubulong mag-isa. Walang babala, bigla itong sumabog at sumugod palabas na parang baliw. Mabilis na humarang si Yize at itinulak siya palayo. Nang makabawi si Li Jing at mapatingala, nakita niya ang isang malabong aninong nakakapit sa likod ni Yongran. Napagtanto niyang may napakalaking problema. Hinablot niya ang litong-litong si Yize at kinaladkad palabas ng silid. Patakbong tumigil lamang nang marating nila ang maliwanag na kalsada. Habol lang hininga at nanginginig sa takot, sinabi ni Li Jing ang totoo. Sinapian ng isang babaeng multo si Yongran. Ang unang pumasok sa isip ni Yize ay bumalik at iligtas ang kaibigan. Ngunit mariing pinigilan siya ni Li Jing. Agad niyang sinubukang tawagan ang kanilang boss. Kung profesional ang problema, dapat profesional din ang solusyon. Ngunit tuloy-tuloy lang ang pagring ng telepono at walang sumasagot. Wala nang ibang mapuntahan, kaya dumiretso si Yize sa klinika ng halamang gamot upang magmakaawa kay Moyu na tulungan sila. Samantala, nakatanggap ng bigla ang tawag si Wan Yu, ang asawa ni Yongran. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay baluktot at nakakakilabot, sapat para mamagtayuan ang balahibo niya. Nilamon siya ng matinding pangamba. Sinundan niya ang address na ibinigay nito, na nagdala sa kanya sa mismong bahay na minumulto kung saan naroon ang kanyang asawa. Paglapit pa lamang niya, nag-iba ang anyo ng mukha nito, na puno ng purong kasamaan. Ang mga kamay na nakayakap sa kanyang baywang ay unti-unting humigpit. Sa isang iglap, naging kulay dugo ang mga mata nito. Kumuha ito ng lubid at ipinulupot sa leeg ni Wan Yu, paulit-ulit na ibinubulong na hindi siya iiwan kailanman. Noon, perpekto at masaya ang kanilang pagsasama. Maaga pa nga lamang ay nabuntis si Wan Yu. Ngunit noon, workaholic si Yongran at halos hindi umuwi upang alagaan ang asawa. Isang trahedya ang naganap at nakunan si Wan Yu. Ang sama ng loob nito, kasama ng matinding guilt at pagsisisi ni Yongran, ay nagdulot ng malaking lamat sa kanilang relasyon. Sa tuwing magpapadala siya ng mahaba at taus-pusong mensahe, maiikling at malamig na sagot lamang ang natatanggap niya. Isang araw, aksidenteng nakita ni Yongran ang mensahe sa telepono ng asawa at nalaman niyang may iba itong kamit. Dahil sa bugso ng selos at galit na hindi niya nakontrol, sinundan niya ang mga ito at brutal na inatake ang lalaki. Ngunit nauwi iyon sa kapahamakan. Agad siyang sinunggaban at inaresto ng mga undercover na pulis. Ang totoo, nagpapanggap lamang na magkasintahan si Wan Yu at ang kanyang kasamahan upang mahuli ang isang kriminal at sinira ni Yongran ang buong operasyon dahil sa kanyang pagsabog ng selos. Sa biyahe pa uwi, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Ang lahat ng hinanakit at pagkadismayang kinimkim nila sa loob ng maraming taon ay tuluyang sumabog. Sa tindi ng galit, bumaba si Yongran sa gitna ng kawalan at sa kanya napagtantong wala siyang mapuntahan. Naalala niya ang susi ng bahay na minumulto na natanggap niya noong nakaraang araw. Sa gitna ng lungkot at kawalan ng pag-asa, nagpasya siyang doon na muna magpalipas ng gabi. Hindi niya alam na ang bahay na iyon ay tinitirhan ng isang mapaghiganting espiritu, isang babaeng nagpakamatay dahil nagtaksil ang kanyang asawa. Para itong perpektong
sakuna na naghihintay mangyari. Si Yongran, nawasak at marupok na ang kalooban, ay agad na sinapian. Pinalala ng malisyosong espiritu ang mga madidilim na iniisip sa kanyang puso. Binalak niyang patayin muna ang kanyang asawa at pagkatapos ay kitilin ang sarili upang mailibing silang magkasama at manatiling magkasama magpakailanman. Sa kabutihang palad, sa pinakahuling sandali, dumating si Moyu upang iligtas sila. Agad siyang kumilos, bumibigkas ng makapangyarihang mantra habang mabilis na iniikot ang mga bakal na karayom sa paligid ng katawan ni Yongran. Kahit pagsamahin pa ang lakas ni Yize at Goxiong, halos hindi nila mapigilan ang sinapian na lalaki na tuluyang nawalan na ng katinoan. Sa wakas, naibaon ni Moyu ang mahigit 100 bakal na karayom sa katawan ni Yongran. Nagpakawala ito ng isang nakapangingilabot na sigaw ng matinding sakit bago nagsuka ng napakaraming maitim na likido. Sa sandaling iyon, tuluyang naitaboy palabas ng kanyang katawan ang multo. Sa lahat ng naroon, si Moyu lamang ang nakakakita sa nilalang. Nanginginig ang espiritu habang umiiyak at paulit-ulit na ibinubulong. Bakit hindi ko siya maaaring mapasakin? Umaagos ang mga luha sa kanyang malausok na mukha. Napagtanto ni Moyu na hindi ito masamang espiritu, kundi isang ligaw na kaluluwang nakagapos sa mundo dahil sa matinding obsesyon. Nagsindi siya ng insenso at bumigkas ng isang sutra upang gabayan ang kaluluwa ng babae patungo sa kabilang buhay. Matapos ang pangyayaring iyon, unti-unting nagsimulang maayos ang relasyon ni Yongran at ng kanyang asawa. Sinadya ni Yize na personal na pasalamatan si Moyu dahil alam niyang kung wala ito, hindi niya kayang isipin kung ano ang maaaring nangyari. Sa kanilang pag-uusap, nagbukas ng damdamin si Yize. Ipinaliwanag niyang tinatanggap lamang niya ang mga delikadong trabahong may kinalaman sa mga bahay na minumulto dahil desperadong kailangan ng kanyang kapatid ang pera para sa isang heart transplant. Dahil sa kanyang pag-amin, bahagyang lumambot ang malamig na anyo ni Moyu. Tinanong niya ang kalagayan ni Xiaoming at umiling si Yize. Ayos na siya ngayon. May inupahan akong maestro kahapon para magsagawa ng ritual. Ngunit imbes na gumaan ang loob ni Moyu, mas lalo siyang kinabahan. Bakit? Dahil kaninang umaga lamang, may nakarating sa kanyang nakakakilabot na balita. Ang mismong maestro na yon ay nilamon ng masasamang espiritu at nauwi sa pagputol ng sarili niyang dila. Dahil sa matinding kutob na may mali, agad silang nagtungo sa ospital. Ngayon, bakas ang matinding pag-aalala sa noo ni Moyu. Wala na sa katawan ni Xiaoming ang kanyang pangunahing kaluluwa. Kung hindi nila ito agad maibabalik, mananatili siyang parang halaman, nakabaon sa walang hanggang pagkakahimbing. Nang makita ang desperasyon sa mukha ni Yize, tuluyan nang nagpasya si Moyu. Sa kabila ng mga babala ng kanyang lola, taimtim siyang nangakong ibabalik ang kaluluwa ni Xiaoming. Sinabi niyang kailangan niya ng isang lumang bagay na mahalaga sa dalaga, na magsisilbing gabay upang matunton ang kanyang kaluluwa. Sandaling nag-isip si Yize bago inilabas ang relong suot ng kapatid niya mula pa pagkabata. Tinanggap iyon ni Moyu at gumamit ng sinabar upang gumuhit ng mga kakaiba at okultong simbolo sa sahig. Nang matapos ang paghahanda, nagsimula siyang bumuo ng sunod-sunod na mudra gamit ang kanyang mga kamay. Ang balak niya ay ipadala ang kanyang kaluluwa sa gitnang daigdig, ang bardo, upang hanapin si Xiaoming. 4 na minuto lamang ang maaaring itagal ng prosesong ito, sapagkat iba ang daloy ng oras doon kumpara sa tunay na mundo. Nang imulat ni Moyu ang kanyang mga mata sa kabilang dimensyon, nabalot ang lahat ng makapal at mabigat na karimlan. Ito ang maalamat na daigdig ng mga yumao. Habang binabantayan niya ang pagtakbo ng oras, may isang matangkad at nakakatakot na nilalang na dumaan. Sa likuran nito'y kaladkad ang isang bakal na kadena, at sa dulo nito'y nakagapos ang kaluluwa ni Xiaoming. Agad napansin ni Moyu ang isang anting-anting na nakadikit sa likod ng nilalang, at nagsimulang mabuo sa isip niya ang tunay na nangyayari. Ngunit mas mahalaga ang iligtas ang dalaga. Una, ibinaon niya ang kadena sa buhangin upang pigilan sila. Saka nagpakawala ng apoy na anting-anting upang lituhin ang nilalang at maagaw si Xiaoming. Ngunit hindi madaling kalaban ang matangkad na figura. Bigla itong umikot at hinataw siya ng mabigat na bakal na kadena. Agad na itinaas ni Moyu ang kanyang kamay upang harangin ang atake. Ngunit napakalakas ng tama, at maging ang kanyang pisikal na katawan sa totoong mundo ay nasugatan din. Higit na mapanganib ang sugong ito ng impyerno kaysa sa inaakala niya. Paulit-ulit siyang nabuwal sa lupa habang nakikita niyang unti-unting hinihila palayo ang kaluluwa ni Xiaoming na puno ng masakit na pag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Bago pumanaw ang kanyang guro, may iniwan itong nakakapangilabot na hula. Dapat siyang mag-ingat sa isang kaaway na dala ng karma na lilitaw sa kanyang hinaharap. Ayon sa hula, maiibig niya ang lalaking iyon, ngunit ang kapalaran niya ay mamatay para sa babaeng mahal nito. Kung nais niyang mabuhay, may isang paraan lamang, hayaan munang mamatay ang babaeng minamahal ng lalaki. Ngayon, ang mismong pagkakataong iyon ay nasa harap niya. Ngunit naalala ni Moyu ang pangako niya kay Li Jing, at nagpasya siya roon mismo na ililigtas niya si Xiaoming anuman ang maging kapalit. Sa gitna ng daigdig ng mga espiritu, mabilis siyang kumuha ng isang anting-anting, inihagis iyon sa ere, at sumugod diretso sa halimaw. Ngunit napakabilis ng nilalang at madaling naiwasan ang kanyang atake. Bumagsak ang napakalaki nitong kamay nang may lakas na kayang magdurog ng buto. Ngunit wala na roon si Moyu. Sa kanyang kinatatayuan ay isang pamalit na anting-anting na lamang. Ang tunay na si Moyu ay nakalipat na upang pakawalan si Xiaoming mula sa mga kadena at tanggalin ang isinumpang anting-anting sa likod nito. Sa isang iglap, pareho silang naibalik sa tunay na mundo. Nagulat at biglang nagising si Xiaoming mula sa kanyang koma. Ngunit agad siyang nagsimulang magsuka ng maitim at kasuklam-suklam na likido. Tiningnan ni Moyu ang piraso ng papel na nakuha niya at nakilala ito bilang ang maalamat na illusory soul talisman. Naalala niyang nabanggit ito noon ng kanyang maestro. Ang maitim na anting-anting na ito ay kayang
magpatawag ng mga ginintuang binata at mga dalagang tila yari sa jade, mabanal na taga-singil ng kaluluwa mula sa kailaliman upang agawin ang kaluluwa ng isinumpa. Wala nang duda ngayon, may lihim na nagtatangkang patayin si Xiaoming, lalo't wala ni isa sa kanila ang lubos na nakauunawa kung saan nagmula ang partikular na anting-anting na ito. Kinabukasan, dinala siya ng lola ni Mo Yu sa isang samahan ng mga alagad ng okultismo na pinamumunuan ng kanyang nakatatandang kapatid sa pagsasanay. Dalubhasa ang babaeng ito sa pagpapaalis ng masasamang espiritu at marahil ay siya ang may sagot na kailangan nila. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi kailanman nagustuhan ni Mo Yu ang babaeng iyon. Kahit noong bata pa siya, may pakiramdam na siyang tila may masamang enerhiyang nagmumula sa kaibuturan ng pagkatao nito. Nang maupo sila at ipinaliwanag ang kanilang sitwasyon, walang magawa kundi umiling ang nakatatandang kapatid. Ayon sa kanya, walang lagda o espiritual na marka ang anting-anting, kaya imposibleng matunton kung sino ang may kagagawan. Iminungkahi niyang ang pinakamadaling paraan ay tanungin ang biktima kung may nakaalitan ba ito kamakailan. Ngunit si Xiaoming ay matagal nang nakaratay at halos walang pakikisalamuha sa iba. Paano siya magkakaroon ng mortal na kaaway? Ngumiti lamang ng malamig at may halong pangmamaliit ang nakatatandang kapatid. Ayon sa kanya, sa mundong ito, gagawin ng mga tao ang lahat para lamang matupad ang pansariling hangarin. Para sa kanya, likas na ugali ng tao ang magsinungaling. Dagdag pa niya, mas tapat pa raw ang mga multo at mga mapaghiganting espiritu kaysa sa tao. Dahil sa tindi ng kanilang obsesyon, malinaw nilang ipinapakita kung ano ang gusto nila. Mukhang tama nga ang kutob ni Mo Yu. Karaniwan, ang mga nagsasalita ng ganoon ang siyang tunay na kontrabidang nagtatago sa dilim. Sa masusing pag-aalaga ng kanyang kapatid, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Xiaoming. Nang marinig ang balita, nagpunta si Li Jing upang dalawin siya. Ginamit ni Yize ang paglalaba bilang dahilan upang pakiusapan si Li Jing na bantayan muna ang kanyang kapatid. Ngunit nang sila na lamang ang dalawa, biglang nagbago ang kilos ni Li Jing. Lumuhod siya sa sahig at tila may hinahanap sa ilalim ng kama ni Xiaoming. Mas maaga kasi, hindi sinasadyang nagambala ni Yize ang isang mapaghiganting espiritu sa isang abandonadong pabrika at hindi niya namalayang nasundan siya nito hanggang ospital. Dahil dito, may isang nakatagong anting-anting na lumitaw sa ilalim ng kama ni Xiaoming, dahilan kung bakit siya tinarget ng mga dambuhalang taga-singil ng kaluluwa. Ngunit dahil naalis na ni Mo Yu ang anting-anting, wala nang nakita si Li Jing kundi hangin. Siya nga kaya ang nasa likod ng planong pagpatay kay Xiaoming? Lalong naging kakaiba ang lahat ng makita ng isang nurse si Li Jing at napamulagat sa gulat, na parabang nakakita siya ng multo mula sa kanyang nakaraan. Maliwanag na may itinatagong madilim na lihim ang babaeng ito, kaya pala kakaiba ang kanyang ikinikilos mula nang makilala niya si Yize. Samantala, sa ahensya ng real estate, may dumating na kliyenteng desperado. Isang landlady ang nais ibenta agad ang kanyang bahay dahil ilang araw pa lamang ang nakalipas nang may isa na namang nangupahan ng tumalon at nagpakamatay. Ito na ang ikatlong insidente sa loob lamang ng 3 taon. Sa tuwing may ganitong nangyayari, nagpapagawa siya ng ritual, ngunit hindi pa rin humihinto ang mga paranormal na pangyayari. Wala na raw siyang ibang magagawa kaya ibinebenta na niya ang bahay. May ilan sa opisina ang naniniwalang napakabangis ng lugar at mas mabuting layuan ito. Ngunit hindi nagatubili si Goshong. Tinanggap niya ang alok. May plano na siya. Pinapunta niya si Yize sa klinika ng mga halamang gamot upang hingin ang tulong ni Mo Yu. Matapos ang lahat ng pinagdaanan nila kamakailan, unti-unti nang nababawasan ang tensyon sa pagitan ni Yize at Mo Yu. Nag-aasaran pa rin sila, syempre, ngunit pumayag siyang samahan siya sa bagong listahang haunted house upang alamin kung ano ang kanilang haharapin. Sa sandaling tumuntong si Mo Yu sa sala, sinalubong siya ng mabigat at nakadudurog na ulap ng madilim na enerhiya. Binuksan niya ang kanyang banal na paningin upang siyasatin ang paligid at agad niyang namataan ang 3 espiritu, ang makaluluwa ng mga tumalon at nagpakamatay mula sa mismong apartment na iyon. Pinakiusapan ni Mo Yu ang lahat na lumabas muna upang masimulan niya ang ritual na maghahatid sa mga hindi inanyayahang panauhin patungo sa kabilang buhay. Habang naghihintay, naging mausisa si Yize tungkol sa kanyang nakaraan. Matapos makausap ang kanyang lola, nalaman niyang isinilang si Mo Yu na may natatanging espiritual na konstitusyon, dahilan upang maging parang magnet siya ng mga multo. Hindi kinaya ng kanyang mga magulang ang takot at iniwan siya sa isang templo noong bata pa siya. Ang kanyang lola, na hindi matiis na iwan siya, ay nanatili roon upang palakihin siya sa isang buhay ng espiritual na pagsasanay. Ngunit kahit lumaki siya, itinaboy at iniwasan siya ng mga kaedad niya. Puno ng paghihirap at pag-iisa ang kanyang buhay. Kaya naman ganoon na lamang ang kanyang malasakit sa mga ligaw na espiritu. Alam niyang nananatili lamang ang mga ito dahil may hindi pa natatapos o may mensaheng hindi pa na ipapaabot. Maya-maya, marahang bumukas ang pinto ng silid tulugan at lumabas si Mo Yu. Maputlang-maputla ang mukha. Dalawa sa mga kaluluwa ang matagumpay niyang naihatid sa kabilang buhay. Ngunit may isa na matigas ang ulo at tumatangging umalis. Sa tulong ng landlady, natunton ni Yize ang ina ng namatay na dalagita. Sinabi ni Mo Yu na may mensahe ang anak nito. Nakiusap ang dalagita sa kanyang ina na huwag magluksa ng labis. Dahil hanggat patuloy itong umiiyak, hindi siya makasusumpong ng kapayapaan upang tuluyang makatawid. Nanginginig na iniabot ng ina ang kanyang mga kamay. Tinakpan ng lola ang mga mata ni Mo Yu ng pulang telang pang-ritual. At habang mabilis na bumubuo ng mga selyo ang kanyang mga kamay, marahas na kumislap-kislap ang mga ilaw sa silid. Sa sandaling magdikit ang kanilang mga palad, sinalanta ang ina ng isang psychic na pangitain tungkol sa mga huling araw ng kanyang anak. Isa itong bangungot. Isang pribado at maselang video ng dalagita ang ikinalat online
online ng isang taong may masamang balak, at sa loob lamang ng ilang araw ay nag-viral ito. Mas pinalala pa ng salarin ang sitwasyon nang ipadala niya ang video sa lahat ng katrabaho ng biktima. Nilunod siya ng mga tsismis at panliligalig. Sinubukan niyang lumapit sa pulisya upang maipatanggal ang video, ngunit dahil nasa ibang bansa naka-host ang mga server, wala ring nagawa ang mga otoridad. Sa sukdulang kawalan ng pag-asa, pinili niyang tumalon, nanatili ang kanyang kaluluwa sa mundong ito sa iisang dahilan lamang, upang sabihin sa kanyang ina na humihingi siya ng tawad, na hindi niya ginustong mangyari ang lahat ng ito, at pakiusapan itong huwag siyang sisihin. Akala nila'y tapos na ang kaso, ngunit iniabot ng ina ng dalagita kay Yize ang isang maliit na pulang kahon. Ipinaliwanag niyang hindi niya sinasadyang naisama ito habang lumilipat. Sa pag-aakalang maaaring pag-aari iyon ng bahay, mukha itong sinauna, at walang nakaalam kung anong lihim ang nakakandado sa loob nito. Matapos matagumpay na maresolba ang isa na namang pinagmumultuhang ari-arian, niyaya ni Gusyong ang buong koponan sa isang hapunang selebrasyon. Siyempre, imbitado rin ang lola at si Moyu. Habang kumakain, may napansin si Moyu na hindi niya ikinatuwa. Napakahina ng enerhiyang buhay ni Li Jing, isang matinding kabaliktaran ng masiglang aura ni Yize, na mabusog na ang lahat sa pagkain at inumin. Nagsimulang kumanta at sumayaw ang mga nakababatang empleyado, ngunit si Gusyong ay nakaupo mag-isa sa madilim na sulok, tila pasan ang matinding lungkot. Ayon sa chismis, dati raw siyang napakayamang negosyante, at hindi niya itinayo ang ahensiyang ito para lamang sa pera. Malinaw na isa siyang lalaking may mabigat na dinadala sa puso. Pagsapit ng hating gabi, halos lahat ay lasing na. Habang iniuuwi ni Yize si Li Jing, nagsimula itong magbulong ng kakaiba at mapang-akit na mga salita, na parabang sinusubukan siyang akitin. Samantala, inihatid ni Yongren ang lasing na si Gusyong pauwi. Paulit-ulit siyang sinasaway ng amo, pabulong na nagsasabing, "Hinaan mo, huwag mong gisingin ang natutulog kong asawa." Ngunit may napansin si Yongren na nakapangingilabot. Sa isang litrato na nakasabit sa dingding, lubos na natatakpan ng hood ang mukha ng tao. Bago siya umalis, napatingin siya sa lagayan ng sapatos at nakaramdam ng matinding pagkabahala. May kakaiba sa bahay? Parang may hindi tama. Kinabukasan, dinala ni Yize ang isang kliyente upang ipakita ang bahay na nilinis na umano nila. Habang tatawaran sila sa presyo, napansin ng kliyente na nawawala ang kanyang anak. Mabilis na namataan ni Yize ang paslit na gumagapang papunta sa bintana at agad niya itong hinila pababa sa tamang oras. Namumutla ang dalawang lalaki. Maliwanag na hindi pa lubusang nalilinis ang bahay, at malaki ang posibilidad na ang misteryosong pulang kahon ang pinagmumulan ng gulo. Mas malapa, nakuhanan ng kamera ang buong nakapangingilabot na insidente at na-upload sa internet, dahilan upang kumalat na parang apoy ang mga chismis tungkol sa kababalaghan. Lalong lumala ang sitwasyon nang may isang whistleblower na nagbunyag ng nakapangingilabot na padron. Sa nakalipas na ilang taon, 3 sunod-sunod na pagkamatay ang naganap sa bahay na iyon, at bawat biktima ay tumalon mula sa eksaktong parehong bintana. Sumugod sa opisina ng brokerage ang asawa ng landlord at gumawa ng matinding eksena. Ngayong imposible nang maiparenta o maibenta ang bahay, iginiit niyang akuin ni Gusyong ang buong pananagutan sa pinsalang pinansyal. Ilang sandali pa'y dumating si Moyu sa lugar. Lubos siyang naguguluhan, sapagkat sigurado siyang naitaboy na niya noon ang lahat ng ligaw na espiritu sa bahay na yon. Nang makita kung gaano kabata si Moyu, nilait siya ng asawa ng landlord at tinawag na isang ganap na manloloko. Sinubukan ni Gusyong na mamagitan. Halos nagmamakaawang iminungkahi na magsorry na lang si Moyu upang kumalma ang babae. Ngunit matigas si Moyu. Nanindigan siya. Iginiit na naitaboy na ang mga espiritu. Sa kasamaang palad, ni isa ay walang nagsalita upang ipagtanggol siya. Bumagsak ang kanyang mukha, puno ng matinding pagkadismaya at pakiramdam ng pagtataksil. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan, tumalikod siya at umalis. Hindi mo rin siya masisisi kung naging emosyonal siya. Isang oras lamang ang nakalipas. Naglakas loob siyang dumalo sa kanilang high school reunion, ngunit narinig niyang kinukutya ng dati niyang mga kaklase ang kanyang nakakatakot na trabaho bilang isang tagapagpaalis ng espiritu. Pumunta siya roon na naniniwalang taos-puso ang imbitasyon upang muling buhayin ang dating pagkakaibigan, ngunit napagtanto niyang siya pala ang ginagawang biro. Kawawang Moyu. Unay tinawanan ng dating mga kaibigan, at ngayon na may sinisisi ng mga kasamahan. Tulala, inabot niya ang kanyang bag at inilabas ang maliit na kahon ng makeup, ang parehong bagay na naiwan ng dating nangungupahan. Balak niya sana itong isauli, ngunit sa kalagayan ng kanyang isipan, hindi niya napigilang buksan ang takip. Sa sandaling tumingin siya sa salamin, tila nabaluktot ang kanyang realidad. Pakiramdam niya'y bumalik siya sa high school, ngunit sa pagkakataong ito, kabaligtaran ang nangyari. Ang mga dati malamig at mailap na kaklase ay biglang naging magiliw. Pinalibutan siya ng mga ito na parabang isa siyang reyna. Binuhusan ng papuri at pag-aaruga bago siya inakay paakyat sa bubong ng paaralan. Samantala, sa klinika, magdamag ng hindi makontak ng kanyang lola si Moyu. Nakadama ng panganib, nagsagawa siya ng panghuhula at ang resulta ay nakapangingilabot, isang tanda ng malaking kapahamakan. Sa mismong sandaling iyon, tumawag ang nakatatandang kapatid sa pagsasanay upang magbabala. May isang makapangyarihan at mapaminsalang nilalang na sumusunod kay Moyu. Nagpanik ang lola at naghanda upang hanapin ang apo, ngunit paglabas niya ay nadatnan niya si Yize at ang iba pa sa may pintuan. Napansin din nilang nawawala si Moyu. Hindi ito sumasagot sa kahit isang tawag o mensahe, lalo na si Yize, kinakain ng matinding konsensya. Napagtanto niyang habang ibinibigay ni Moyu ang lahat para sa kumpanya, hindi man lang niya ito ipinagtanggol ng laitin ito ng asawa ng landlord. Sinabi ng lola na huwag niyang sisihin ang sarili, at ipinaliwanag na ang kanyang apo ay tinatarget ng isang napakalakas na mapaghiganting espiritu. Ang ganitong uri ng espiritu ay madalas nagkakaroon ng nakamamatay na obsesyon sa isang partikular na bagay,
ikinakabit ang kanilang kaluluwa rito upang manatili sa mundo ng mga buhay. Upang maputol ang sumpa, kailangan nilang hanapin ang pinagmumulan ng obsesyon ng espiritu at bumalik sa mabangis na bahay upang isagawa ang huling ritual ng paglilinis. Ngunit doon sila naharap sa malaking balakid. Nabenta na ang bahay, wala na kay Gosyong ang mga susi. Dahil sa nag-viral na mga chismis, ibinenta ng landlord ang ari-arian sa napakababang presyo sa kanilang karibal na brokerage, ang matagal na nilang kaaway sa negosyo. Sa kabila ng profesional na alitan, hindi sumuko sina Yize at ang grupo. Pangalawa na lamang ang negosyo. Ang mailigtas si Moyu ang pinakamahalaga. Naghiwa-hiwalay sila upang hanapin siya at makuha ang mga susi. Hinanap nina Yize at Li Jing ang orihinal na landlord at nagmakaawang mahiram ang mga susi. Ngunit masama ang impresyon ng babae sa kanilang kumpanya. Bukod pa roon, nagmamadali siyang pirmahan ang huling papeles ng bentahan. Bakit pa siya tutulong? Habang nakikiusap sina Yize at Li Jing, biglang nanigas sa takot ang mukha ng landlord habang nakatingin sa bago niyang ahente ng real estate. Sa likod ng babae ay may nakatatakot at maitim na anino. Lumabas na nakialam ang nakatatandang kapatid ni Moyu. Hindi ito babaeng sumusunod sa mga patakaran. Sa isang pitik lamang ng madilim na orasyon, tinakot niya ang landlord hanggang sa ibigay nito ang susi ng pinagmumultuhang bahay. Sa kabilang banda ng investigasyon, nakakuha ng malaking breakthrough si Yize. Ang kanyang kapatid na si Xiaoming, na mahilig manood ng mga TV drama, ay napagtanto na ang batang multo sa viral na video ay isa lamang child actor na nakita na niya dati. Biglang nagliwanag ang isip ni Yize. Ang lahat ng kamakailang kababalaghan sa bahay ay palabas lamang na inorkestra ng kanilang mga kakompetensya. Kaya pala mula palang pagpasok ay kinukunan na ng video ng kliyente ang lahat gamit ang cellphone nito. Ngunit bukod sa negosyo, nawawala pa rin si Moyu. Sa kabutihang palad, natunto ni Gosyong ang isang mahalagang tao, isang matandang dating ahente ng real estate na nakaaalam sa madilim na kasaysayan ng apartment na iyon. Naalala ng matanda na ang orihinal na may-ari ng bahay ay isang babaeng nagangalang Alwan. Nang siya'y unang ikasal at lumipat doon, kinainggitan siya ng lahat dahil nakapangasawa raw siya ng mabuting lalaki. Ngunit isa pala itong malaking panlilinlang. Sa likod ng maayos at disenteng anyo ng lalaki ay isang marahas at lasinggero. Nabuhay si Alwan sa luha at pighati, at ang tanging aliw niya ay ang maliit na kahon ng makeup na bigay ng kanyang ama. Isang araw, nainis ang kanyang asawa sa walang tigil niyang pagdadalamhati at sinubukang agawin ang kahon. Lumaban si Alwan ng buong lakas. Sa bugso ng kalasingan at galit, binuhusan siya ng lalaki ng mataas na antas ng alak sa mukha at sinilaban gamit ang sigarilyo. Habang umaalingaw-ngaw sa buong gusali ang kanyang mga sigaw at humahalakhak na parang baliw ang kanyang asawa, aksidenteng nahulog si Alwan mula sa bintana at namatay. Mula noon, isinumpa ang lugar. Bawat nangungupahang lumipat doon ay nauwi sa trahedya. Dagdag pa ng matandang ahente, namatay din ang asawa makalipas ang ilang panahon, at iginiit ng pamilya nito na ilagay ang memorial tablet niya katabi ng sa kanyang asawa. Ilang ulit na sinubukan ng ama ni Alwan na maiuwi ang abo ng kanyang anak, ngunit malamig siyang tinanggihan ng pamilya ng lalaki. Ngayong nabunyag na ang katotohanan, naghiwa-hiwalay ang grupo upang kumilos. Kinuha ni Yize at ng lola ang mga susi at nagtungo sa pinagmumultuhang bahay upang hanapin si Moyu. Samantala, pumunta sina Gosyong at Li Jing upang kausapin ang ama ni Alwan at kumbinsihin itong iuwi na ang kanyang anak. Sina Yongren at Xiaoming naman ay palihim na pumasok sa sementeryo upang kunin ang abo ni Alwan. Sa simula, maayos ang lahat at mabilis nilang natunto ang kanyang puwesto sa columbarium. Ngunit nang sandaling palitan nila ang mga abo, biglang nagbukas ang mga ilaw sa bulwagan. Nag-iikot ang gwardya. Halos mahuli si Yongren nang biglang may malakas na kumatok sa pangunahing pasukan. Nasa labas si Xiaoming, nagpapanggap na bisitang dumating ng gabi upang ilihis ang atensyon ng gwardya. Umepekto ang plano at nakalusot si Yongren palabas nang hindi napapansin. Tagumpay ang misyon, ngunit muntik na. Hindi nila alam, sa pinagmumultuhang bahay, nakaupo na si Moyu sa gilid ng bintana. May hungkag ng ngiti sa kanyang mukha habang umaalingaw-ngaw sa kanyang tainga ang panunuya ng dati niyang mga kaklase. Inudyukan siyang tumalon. Unti-unting umuusad ang kanyang katawan pasulong sa kawalan. Ngunit sa pinakahuling segundo, mabilis na sumugod si Yize at hinila siya pabalik. Ngunit hindi na si Moyu ang dating Moyu. Sinaniban na siya ng mapaghiganting espiritu ni Alwan. Tumingin siya sa lahat ng may nag-aalab na poot sa mga mata. Itinulak niya ang kanyang lola at dinampot ang isang gunting mula sa sahig, itinapat sa sarili niyang lalamunan. Sa tamang oras, napigilan siya ni Yize at napasubsob sa sahig. Sinamantala ng lola ang pagkakataon at nagsimulang umawit ng isang komplikado at sinaunang mantra. Ibinunyag niya ang isang masakit na lihim. Noong mga nakaraang taon, upang mailigtas ang buhay ni Moyu, kinailangan niyang magbayad ng mabigat na kapalit. Isinakripisyo niya ang sarili niyang kabataan. Ang pagkabigla at konsensya ay panandaliang nagbalik kay Moyu sa kanyang katinoan. Ngunit nang masilayan niya ang kahon ng makeup, muling umiral ang espiritu. Sumigaw ang lola kay Yize na painumin si Moyu ng tubig na may basbas ng ananting-anting, ngunit abala ang kanyang mga kamay sa pagpigil dito. Sa sukdulang desperasyon, wala nang ibang pagpipilian si Yize. Sumimsim siya ng tubig at ipinasa ito kay Moyu sa pamamagitan ng isang halik. Ilang sandali lamang, luminaw ang mga mata ni Moyu. Napayuko siya at nagsuka ng malaking dami ng maitim na likido. Sa wakas, napalayas ang mapaghiganting espiritu mula sa kanyang katawan. Ngunit hindi pa rin tuluyang naglaho ang galit ng multo. Handa na sana itong umatake
atake muli nang biglang bumukas ang pinto. Umasok si Guoxiong, kasama ang matandang ama ni Alwan. Bagamat hindi nakikita ng matanda ang espiritu ng kanyang anak, hindi siya tumigil sa pagtawag dito. Umuwi na tayo anak, bulong niya sa pagitan ng mga luha. Sa mga salitang iyon, ang mukha ng espiritu na kanina'y baluktot sa matinding poot ay tuluyang lumambot at napalitan ng kapayapaan. Lumabas na ang huling hiling ni Alwan ay hindi paghihiganti. Ang gusto lamang niya ay makabalik sa piling ng kanyang ama. Nang ilagay sa mga kamay nito ang kanyang abo at ang mahal niyang kahon ng makeup, naglaho na parang hamog ang dekadang galit na kanyang kinimkim. Tahimik siyang nagpasalamat kay Moyu bago tuluyang naglaho sa liwanag. Nang makita kung gaano karaming tao ang nagsapalaran para sa kanya, tuluyang napaiyak si Moyu. Mula pagkabatay itinaboy at iniwasan, kaya ang biglaang init ng pagmamalasakit at proteksyong natanggap niya ay lubos niyang pinahalagahan. Lalo na ang walang pag-iimbot na pagliligtas sa kanya ni Yize. May kung anong malalim na umusbong sa kanyang puso. Ito na kaya ang kapalarang itinadhana na binanggit sa propesiya? Sa panahong iyon, hindi sinasadyang natuklasan ni Yize ang isang masakit na lihim. Hindi pala tunay na lola ni Moyu si Yingsue. Minsan siyang naging matalik na kaibigan ni Moyu. Isinakripisyo niya ang sarili niyang kabataan at kagandahan, tumanda ng ilang dekada sa isang iglap para lamang iligtas ang buhay ni Moyu. Ngunit nang akala nilang tapos na ang bangungot, isang bagong misteryo ang nagsimulang mabunyag. Si Li Jing, ang masayahin nilang bagong katrabaho, ilang araw nang hindi pumapasok sa trabaho at hindi rin sumasagot sa anumang tawag. Sa sobrang pag-aalala, pinuntahan ni Yize ang kanyang apartment. Ngunit may ibinunyag na nakakagulat ang isang kapitbahay. Hindi pala Li Jing ang pangalan ng babaeng nakatira roon. Ang pangalan niya ay Mengting at siya ay isang doktor. Lubos na naguluhan si Yize. Agad siyang tumakbo sa ospital at nagkataong nakasalubong niya ito sa escalator. Ngunit sa matinding takot niya, tinignan siya ng babae na parabang ganap siyang estranghero. Wala itong ideya kung sino siya. Nang mapagtanto niyang mas malala ito kaysa sa simpleng kasinungalingan, agad na bumalik si Yize sa opisina upang sabihin kay Guoxiong. Sinuri nila ang mga talaan ng empleyado at, totoo nga, Mengting ang kanyang legal na pangalan. Noon ay sinabi niyang nasa proseso siya ng pagpapalit ng pangalan. Ngunit isa lamang pala itong kasinungalingan. Desididong alamin ang katotohanan, bumalik si Yize sa bahay nito. Ngunit nadatnan niyang naroon na si Moyu at pinaalis siya. Doon tuluyang nabunyag ang katotohanan. 2 linggo na ang nakalipas. Habang nasa yoga class, bigla umanong nawalan ng malay si Mengting at nauntog ang ulo. Nang magising siya, para siyang ibang tao. Hindi niya nakilala kahit si Moyu. Agad na naramdaman ni Moyu na may mali. Nang hawakan niya ang braso ni Mengting, napansin niyang delikadong mababa ang kanyang life force, isang malinaw na senyales na sinasaniban siya ng isang ligaw na espiritu. Kung hindi sila kikilos agad, malalagay sa matinding panganib ang buhay ni Mengting. Noong una, tumanggi si Mengting na maniwala sa multo. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, natatakot siya. Kamakailan, kahit buong gabi siyang natutulog, pakiramdam niya ay sobrang pagod pa rin siya, na para bang ilang araw na siyang walang pahinga. Mas kakaiba pa rito, nakakita siya ng gatas sa kanyang refrigerator, isang bagay na kinamumuhian niyang inumin, at may mga kakaibang damit na bigla na lamang lumilitaw sa kanyang aparador. Sa wakas, nagpa siya siyang tingnan ang CCTV footage sa kanyang sala, at ang nakita niya ay nakapanghihilakbot. Tuwing gabi, habang dapat ay natutulog siya, bumabangon ang kanyang katawan, naglalagay ng makapal at kakaibang makeup, at umiinom ng gatas na parabang ibang tao ang kumokontrol sa kanya. Sa takot, humingi siya ng tulong kay Moyu. Ngunit bakit walang nakapansin agad sa pagsanib? Ipinaliwanag ni Moyu na hindi masama ang espiritu, kaya napakahirap itong matukoy. Naisip nila kung ano ba ang nais ng espiritong ito. Sigurado si Moyu na may hindi pa ito natatapos na gawain. Naalala ni Yize na minsan ay nabanggit ni Li Jing na mayroon siyang namatay na kapatid. Ngunit itinanggi ito ni Mengting. Wala siyang kapatid. Ang taong namatay ay ang tunay na si Li Jing. Sa mabilisang paghahanap sa mga lumang tala, natuklasan nila ang isang trahedyang hindi nalutas na kaso. May isang babaeng nagngangalang Li Jing na nawala 13 taon na ang nakalipas. Isa siyang batang ahente ng insurance na pumunta sa isang scrapyard upang pumirma ng kontrata sa may-ari at hindi na muling nakita. Pinaghinalaan ng kanyang kapatid na may kinalaman ng may-ari, ngunit dahil walang bangkay o ebidensya, walang naaresto ang pulisya. Habang tinitingnan ni Yize ang mga lumang larawan ng pinangyarihan ng krimen, napalundag ang kanyang puso. Nakilala niya ang lugar. Iyon mismo ang nakakatakot na lugar kung saan naubusan ng gasolina ang kanyang motorsiklo, ang lugar kung saan niya nakita ang duguang larawan at ang garapon na may itim na likido. Doon niya napagtanto na ang espiritu ng tunay na si Li Jing ay kumapit sa kanya noong gabing iyon at kalaunan ay napunta sa katawan ni Mengting. Kinabukasan, nagpanggap ang pangunahing lalaki at si Moyu na mula sa Environmental Protection Agency upang makapasok at mag-imbestiga, ngunit agad silang pinalayas ng amo. Bumalik ang dalawa sa ahensya ng real estate upang magreklamo, ngunit hindi nila inasahan na magiging ganoon kairesponsable ang kabilang panig. Matibay ang paniniwala ni Moyu na siya ang pumatay kay Li Jing, ngunit nakalipas na ang maraming taon at wala pa ring matibay na ebidensyang makita ang pulisya.
kaya malaya pa rin itong nakakalakad. Maingat na sinabi ni Gushong, kung lumabag ka sa batas pero hindi ka nahuli, krimen pa rin ba iyon? Bigla nilang napagtanto na sa pagharap sa ganitong uri ng tao, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pagpasok ng walang pahintulot. Kaya ng gabing iyon, naghintay ang dalawa sa malayo. Binabantayan ang repair shop at naghihintay ng pagkakataong makapasok ng palihim. Ngunit kinailangan ni Yize na pumunta araw-araw sa ospital upang dalawin ang kanyang nakababatang kapatid. Samantala, naghintay si Moyu hanggang hating gabi bago niya nakita ang amo na umalis sa tindahan. Ilang beses niyang tinawagan ang kanyang katrabaho ngunit hindi ito sumasagot. At sa pag-aalala na maaaring bumalik anumang oras ang mamamatay tao, napilitan siyang pumasok ng mag-isa. Mukhang napakatanda na ng repair shop at sa ilalim ng malabong ilaw, lalo itong nagmumukhang nakakatakot. Napansin ni Moyu na sa apat na pader ay may nakasabit na mga gamit na panlaban sa masasamang espiritu, kaya diretso siyang lumapit sa palayok na gawa sa luwad na nabanggit noon ni Yize na nababalutan ng mga selyong anting-anting. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip at nakita ang isang nabubulok na bungo sa loob. Ngunit nang paalis na siya, malakas siyang hinampas mula sa likod at agad na nawalan ng malay. Nang magising muli si Moyu, natagpuan niyang nakakulong siya sa loob ng isang freezer. Sa matinding lamig, nahawakan pa niya ang isang naputol na kamay. Sa kabutihang palad, si Yize sa ospital ay maaasahan pa rin. Nang makita niya ang mga hindi nasagot na tawag, agad siyang tumawag pabalik. Ngunit napansin niyang hindi na makontak si Moyu. Agad niyang napagtanto na may mali, kaya isinama niya ang babaeng detektive na si Wanyu at bumalik sila sa repair shop. Pagpasok nila sa nakabukas na tarangkahan, wala silang nakitang tao sa bakuran. Ngunit napulot ni Yize ang sombrero ni Moyu at agad na naging seryoso ang kanilang mga mukha. Wala nang duda, tiyak na napahamak siya. Mabilis lang pumasok sa opisina. Saglit na tumingin ang lalaki at nakita ang mga mahiwagang gamit na nakasabit sa dingding. Sa mismong sandaling iyon, may biglang ingay na nagmula sa freezer. Agad silang tumakbo papunta roon at bubuksan na sana ang pinto nang biglang sumugod ang amo na may hawak na palakol. Tinamaan si Wanyu sa likod at mabilis na bumagsak sa sahig. Sumugod si Yize upang tumulong, ngunit siya naman ang napigilan at nanaig ang kabilang lalaki. Nakawala si Wanyu sa pagkakagapos at napulot ang baril. Ngunit dahil may bihag ang amo, wala siyang nagawa kundi ihagis ang kanyang sandata. Nang yumuko ang lalaki upang pulutin ang baril, bigla siyang sinugod ni Wanyu. Muling nag-agawan ang dalawa. Sa pagkakataong ito, nagpalit ng target si Yize at mabilis na gumapang papunta sa freezer upang buksan ang pinto. Si Moyu sa loob ay halos naninigas na sa lamig at bahagya na lamang ang paghinga. Agad niya itong niyakap upang painitin, ngunit mahina lamang na itinuro ni Moyu ang nanginginig niyang daliri patungo sa freezer. Sa oras na yon, muling nagkaroon ng lamang ang amo at papatayin na sana si Wanyu nang biglang may malabong aninong may mahabang buhok na lumipad palabas mula sa freezer. Sa sobrang takot, bumagsak siya sa sahig. Para bang nakakita siya ng bagay na hindi niya kailanman inakalang makikita sa buong buhay niya. Sa matinding takot, tumakbo siya palabas ng tindahan. Ngunit paglabas niya ay agad siyang nabangga ng rumaragasang truck at tumilapon. Nang dumating ang pulisya sa pinangyarihan, ang katawan ni Li Jing, na 13 taon nang nawawala, ay sa wakas natagpuan. Nakalulungkot, namatay agad ang amo sa lugar ng insidente kaya hindi na siya naharap sa legal na parusa. Ang ina ni Li Jing ay naghintay ng 13 taon at sa wakas ay muling nakita ang kanyang nawawalang anak. Nakiusap ang espiritu ni Li Jing kay Moyu na pahintulutan siyang makita ang lahat sa huling pagkakataon. Si Meng Ting, matapos lubusang maunawaan ang buong pangyayari, ay kusang pumayag na tumulong. Nang bigkasin ang orasyon, ang kaluluwang puno ng hinanakit ni Li Jing ay muling pumasok sa katawan ni Dr. Meng Ting. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang dati niyang masiglang ngiti. Luha lamang at taus-pusong pasasalamat kay Yize. Lumalabas na matapos patayin si Li Jing, gumamit ng maitim na mahika ang kasuklam-suklam na amo upang tuluyang ikulong ang kanyang kaluluwa at tinawag pa ang Golden Boy at Jade Girl upang bantayan siya. Sa kabutihang palad, noong gabing iyon ay aksidenteng nakapasok ang lalaki sa repair shop at nasira ang sumpang pumipigil sa kanya. Kaya nakatakas si Li Jing. Hindi niya na malayang sinundan niya si Yize hanggang sa ospital upang makaiwas sa pagtugis ng Golden Boy at Jade Girl. Sa sandali ng panganib, ginamit niya si Xiaoming upang hadlangan ang kapahamakan. Mabuti na lamang at dumating si Moyu sa tamang oras upang tumulong at matagumpay na nailigtas ang nakababatang kapatid. Ngunit labis na nagtaka si Ying Sui kung bakit kahit malaya na siya, nag-atubili pa rin si Li Jing at tumangging magpakasilang muli. Nag-atubiling sinabi ni Li Jing sa lahat na hindi niya kayang tiisin na araw-araw ay mabuhay ang kanyang ina sa matinding paghihintay. Noong una, nais lamang niyang humanap ng pagkakataong sabihin dito ang katotohanan, ngunit aksidente niyang nakita na minsang tinulungan ni Meng Ting ang kanyang ina, kaya sinamantala niya ang pagkakataon upang saniban ito. Gayunman, nang makita niya ang tumatandang mukha ng kanyang ina, hindi niya nagawang sabihin na patay na ang kanyang anak, kaya binago niya ang kanyang plano at nais niyang gamitin ang bibig ng ibang tao upang sabihin ang katotohanan sa kanyang ina. Iyon ang dahilan kung bakit pumunta siya sa ahensya ng real estate kung saan nagtatrabaho si Yize. Ipinaliwanag din ito kung bakit mula pa sa unang pagkikita nila ay parang pamilyar na agad ang pakikitungo ni Li Jing sa kanya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lalo siyang nag-atubiling iwanan
iwan ang mundong ito. Ninais niyang samahan ang kanyang ina araw-araw sa pagtitinda ng gulay. Namiss din niya ang mga araw na nagyoyoga kasama si Moyu. At sa kaibuturan ng kanyang puso ay tahimik pa siyang nagkaroon ng damdamin para kay Yize. At sa mga kaibigang nasa kanyang harapan, napakaraming pinanghahawakan si Li Jing sa kanyang puso. Ngunit magkaiba ang landas ng tao at espiritu. Kaya sa huli ay kinailangan niyang bumalik sa mundong tunay na kinabibilangan niya. Nang matapos ni Moyu ang pagbigkas ng orasyon, nagbalik ang kamalayan ni Dr. Mengting at naramdaman niya ang mga luhang basa pa sa kanyang pisngi. Bahagya niyang nahulaan na hiniram ng kaluluwang puno ng hinanakit ni Li Jing ang kanyang katawan upang makasama ang lahat at maranasan ang ilang magagandang sandali. Ano man ang mangyari, ang dramang may kaugnayan kay Li Jing ay sa wakas nagwakas na. Gayunpaman, hindi pa tapos ang kwento tungkol sa real estate ng bahay na may multo. Abalang-abala si Guoxiong sa kusina ng mahigit kalahating oras at sa wakas ay nakapaghanda ng 3 bahagi ng tanghalian. Tinawag niya ang kanyang asawa at anak upang kumain agad habang sinasabi niyang may mahalaga siyang kailangang asikasuhin. Ngunit nang tumayo siya upang umalis, napansin niyang walang laman ang kabilang bahagi ng hapagkainan at ang mga pagkain sa mesa ay hindi man lamang nagalaw. Matagal nang nasa negosyo ng real estate si Guoxiong at nakaharap na siya sa napakaraming bahay na pinaniniwalaang pinamumugaran ng multo. Bago pa ito, siya at ang kanyang empleyado ay pumunta sa isang villa sa labas ng lungsod kung saan kumalat ang balitang isang mag-asawa ang trahedyang namatay sa silid tulugan. 8 taon na ang nakalipas at mula noon ay wala nang naglakasloob na tumira roon. Tunay na iyon ang pinakakinatatakutang bahay sa lahat ng pinagmumultuhan. Ngunit matapos marinig ang kwento, hindi lamang siya hindi nalungkot, kundi nagningning pa ang kanyang mga mata sa pananabik. Lalo na nang makita niya ang pako na panupil sa kaluluwa na nakabaon sa ilalim ng sala. Halos mapatalon sa tuwa si Guoxiong sa sobrang galak. Samantala, sa istasyon ng pulisya, biglang tinawag si Wan Yu ng isang kasamahan. Naalala nito na ilang araw na ang nakalipas, aksidente niyang nakita si Guoxiong na naghatid ng sabaw sa kanya at naalala rin niyang minsan ay humawak siya ng isang kaso na may kaugnayan sa lalaking ito sa sangay ng kanilang opisina. Dahil sa kuryosidad, agad na sinuri muli ni Wan Yu ang mga talaan at hindi inaasahang natuklasan ang nakakagulat na lihim ni Guoxiong. 6 na taon na ang nakalipas, trahedyang namatay ang kanyang asawa at anak sa kanilang sariling tahanan. Bagaman nahuli ang mga salarin, dahil kulang ang ebidensya at pawang menor de edad ang mga ito, nahatulan lamang sila ng 5 taong pagkakakulong para sa pagnanakaw. Nang marinig ito, nagulat ang lahat dahil sa loob ng maraming taon, hindi kailanman binanggit ni Guoxiong ang pangyayaring ito kaninuman. Madalas pa nga niyang pag-usapan ang kanyang asawa at anak. Sinasabing kailangan niyang umuwi upang magluto para sa kanila. Naalala pa ni Yongren na kamakailan lamang, matapos niyang ihatid pauwi ang lasing na si Guoxiong mula sa isang pagtitipon, nakita niya ang mga sapatos ng babae at bata sa may pintuan. Sinabihan pa siya ni Guoxiong na maglakad ng marahan at magsalita ng mahina at huwag gumawa ng ingay upang hindi magising ang kanyang asawa at anak sa itaas. Inakala ni Yongren na marahil ay may pagkakamali lamang. Ngunit si Wan Yu, na may karanasan sa investigasyong kriminal, ay naghinalang maaaring may problema sa kalagayan ng isip ni Guoxiong. Sa pagkakataong iyon, gaya ng dati ay naghanda si Guoxiong ng maraming pagkain sa mesa, ngunit habang kumakain ay bigla siyang napaiyak at nagbulong ng mga kakaibang salita. Lubhang nag-alala si Yongren sa amo. Natatakot na may problema ito sa pag-iisip, kaya sinadya niyang usisain sa pagsasabing nais niyang magkaroon ng pagtitipon kasama ang pamilya ni Guoxiong. Sa panlabas ay masaya itong pumayag, ngunit nang pag-usapan na ang tiyak na oras, ginamit niya ang dahilan na abala ang kanyang mga anak sa pag-aaral upang tumanggi. Nang lalo pa siyang kulitin ng lalaki at tanungin kung anong baitang na ang kanyang anak, agad nagbago ang ekspresyon ni Guoxiong. Habang nagiging alanganin ang sitwasyon, biglang pumasok si Yize nang walang kamalay-malay sa nangyayari. Dahil sa kanyang pagdating ay naputol ang usapan, kaya napilitan si Yongren na itigil ang kanyang pagsisiyasat. Samantala, may natuklasan namang bagong palatandaan si Wan Yu. Ang salarin na pumatay sa pamilya ni Guoxiong ay kakalaya lamang mula sa bilangguan, at makalipas lamang ang ilang araw ay bigla itong nawala. Nakaramdam agad ng matinding kaba si Wan Yu at tinawagan si Guoxiong, ngunit walang sumagot sa kabilang linya, kaya lalo siyang nabahala at nagpa siyang puntahan mismo ang bahay nito. Nang malapit na siyang mag-doorbell, siya mismo ang nagbukas ng pinto at sinabing paalis siya kaya hindi niya ito maaaring patuluyin. Ngunit iginiit ni Wan Yu na pumasok at mag-imbestiga at nagsinungaling pa siyang kailangan niyang gumamit ng banyo. Agad nagbago ang ekspresyon ni Guoxiong. Matapos papasukin si Wan Yu, malamig niyang isinara ng mahigpit ang pinto at mula gabing iyon ay tuluyan na siyang nawalan ng kontak. Ang huling mensaheng ipinadala niya kay Yongren ay nagsasabing nais niyang makipag-usap kay Guoxiong. Agad na tumakbo ang dalawa papunta sa bahay ng amo. Matagal silang kumatok, ngunit walang sumasagot. Biglang naalala ng lalaki ang pagkakataong minsan na niya itong inihatid pa uwi, kaya kinuha niya ang ekstrang susi na nakatago sa ilalim ng papaso ng halaman upang buksan ang pinto. Ngunit wala si Guoxiong sa bahay, at wala rin silang natagpuang anumang bakas na naroon si Wan Yu. Mayroon lamang isang larawan sa dingding na natatakpan ng ulo at mukhang lubhang kakaiba. Mas lalong ikinabahala ng lahat ang kanilang natuklasan nang sa aparador ng master bedroom ay may altar na puno ng masamang enerhiya, lalo na ang isang rebultong budista na nakataob. Agad na naalala ni Yize na nakakita na rin siya ng kahalintulad na tagpo noong siya ay bata pa. Noong taong iyon, bago pa mapatay ang kanyang ina ng kanyang ama, patuloy itong nagbibigkas ng mga orasyon at may isang altar ng ritual na katulad nito na nakahanda sa ilalim niya. Mabilis na dumating sa lugar sina Ying Sui at Mo Yu. Sa isang tingin pa lamang ay nakilala nilang isa itong uri
ng madilim na mahikang may kininalaman sa paghahandog ng sakripisyo. Sumasamba si Guoxiong sa isang masamang Diyos na lubos na naiiba sa karaniwang mga templo, at ang paraan ng pagpapaalis ng espiritu ay kakaiba at hindi mahuhulaan. Hindi nila inakala na sa likod ng kanyang maamong anyo ay lihim siyang gumagawa ng ganitong kaduda-dudang gawain. Nang isipin nila na hindi pa alam ang sinapit ni Wan Yu, hindi nila maiwasang makaramdam ng matinding pag-aalala. Samantala, si Guoxiong ay nasa villa na pinaniniwala ang pinamumugaran ng multo na dati na nilang napuntahan. Nakahandusay sa gitna ng mga alay ang dalawang binata. Sila ang mga salarin na pumatay sa kanyang pamilya maraming taon na ang nakalipas. Kakalaya pa lamang ng dalawa mula sa bilangguan ng tambangan sila ni Guoxiong sa isang eskinita, at bago pa sila magising ay dinala na niya ang mga ito sa haunted house upang gawing sakripisyo. Sa kabutihang palad, wala sa panganib ang buhay ni Wan Yu. Nawalan lamang siya ng malay at dinala roon. Nang magising siya at makita ang nangyayari sa kanyang harapan, agad niyang naunawaan ang balak ni Guoxiong. Nais nitong gamitin ang sarili niyang paraan upang parusahan ang mga pumatay sa kanyang asawa at anak. Pinayuhan siya ni Wan Yu na huwag padalos-dalos at magtiwala sa pulisya, ngunit baka sa kanyang mukha ang matinding kapaitan. Sinabi ng amo na ang kanyang asawa ay handang magtiis sa gutom, ngunit iginiit pa ring magbigay ng donasyon sa mahihirap bawat buwan. Ang isang napakabait na tao ay brutal na pinatay, dahilan upang mawalan siya ng paniniwala na ang mabubuting tao ay ginagantimpalaan, at hindi na siya naniniwala sa katarungan ng batas. Mas pinili niyang sambahin ang isang masamang Diyos at gamitin ang sarili niyang paraan upang payapain ang kaluluwa ng kanyang asawa at anak. Nang handa na ang lahat ng gagamitin sa ritual, nagbulong si Guoxiong ng orasyon at hinawakan ang isang mahabang pako. Itinutok ito diretso sa ulo ng binata. Habang unti-unting bumaon ang metal, isang nakapanghihilakbot na tagpo ang naganap. Ang katawan sa sahig, kasama ang mga alay, ay nilamon ng isang itim na likido, at sa isang iglap ay naglaho na parang bula. Nakatuon ang mga mata ni Guoxiong sa sahig, at mabilis na lumitaw sa kanyang mukha ang matinding pagkasabik ng unti-unting lumitaw sa gitna ng itim na likido ang dalawang anyo, isa malaki at isa maliit. Halos hindi siya mapakali sa sobrang tuwa, sapagkat ang dalawang iyon ay ang kanyang asawa at anak na matagal nang namatay, ngunit naipatawag niyang muli mula sa kabilang mundo gamit ang madilim at mapanganib na paraang ito. Ang kapalit nito ay tiyak na hindi kayang bayaran ng karaniwang tao. Samantala, si Yize at ang iba pa ay patuloy na naghahanap ng anumang bakas ni Guoxiong. Hinagilap nila ang kanyang bahay at natagpuan ang isang altar para sa templo ng espiritu ng sanggol. Napagtanto ng lalaki na bago pumanaw ang kanyang ina, sumamba rin ito sa isang rebultong Buddha na nakataob, eksaktong katulad nito. Kahit labis siyang nag-aatubili upang makahanap ng bakas ni Guoxiong at Wan Yu, dinala pa rin niya si Mo Yu sa bilangguan upang dalawin ang kanyang ama. Dapat malaman na matagal nang may sama ng loob si Yize sa kanyang ama dahil sa pagpatay nito sa kanyang ina. Kaya kahit mahigit 10 taon na silang hindi nagkikita, hindi man lamang niya ito kinumusta, at agad na inilabas ang larawan ng altar. Malinaw na naaalala ito ng kanyang ama. Sa matinding pagtatanong ng kanyang anak, unti-unti nitong ikinuwento ang nangyari maraming taon na ang nakalipas. Noong 3 taong gulang pa lamang ang kanyang nakababatang kapatid na si Xiaoming, bigla itong nagkasakit at kung saan-saan silang ospital nagpunta, ngunit hindi nila natukoy ang sanhi. Sa matinding pag-aalala, pumunta ang ina ni Yize sa isang templo ng espiritu ng sanggol upang humingi ng lunas. Kabilang dito ang paglalagay ng altar sa loob ng bahay na katulad ng nasa larawan, at araw-araw ay kinakailangan niyang bigkasin ang mga kakaibang dasal. Pagkaraan nito, bahagyang gumanda ang kalusugan ng anak, ngunit naging lubhang kakaiba ang kilos ng ina. Hindi na makayanan ni Yize ang marinig pa ang kwento. Iyon ba ang dahilan kung bakit siya pinatay ng kanyang ama? Biglang naging emosyonal ang ama. Hindi ba niya talaga naalala ang nangyari noong bata pa siya? Lumalabas na sinaniban ng kanyang ina ng isang masamang puwersa, at nais pa nitong patayin si Yize. Upang pigilan ito, wala siyang ibang magawa kundi ang patayin ng kanyang asawa. Natigilan ng lalaki sa kanyang kinatatayuan. Sa loob ng napakaraming taon, mali pala ang kanyang pagkakaunawa sa kanyang ama. Paglabas mula sa bilangguan, umupo siya mag-isa sa gilid ng kalsada at kinuha ang kanyang telepono upang balitanhan ang kanyang kapatid. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Bago pa niya masabi ang lahat, may mga bagay na mas mabuting sarili na lamang ang nakaalam. Samantala, sina Mo Yu at Ying Sui ay nakakuha na rin ng sapat na impormasyon mula sa ama ni Yize. Ang katotohanang nais siyang patayin ng kanyang ina ay bahagi pala ng ritual ng pagpapalit ng kaluluwa. Si Guoxiong at ang kanyang ina ay sumasamba sa iisang uri ng masamang nilalang, kaya tiyak na magkatulad ang kanilang layunin. Biglang naalala ni Mo Yu ang dalawang nawawalang salarin. Mukhang nais ni Guoxiong na gamitin ang kanilang mga kaluluwa upang ipagpalit ang kanyang asawa at anak mula sa kabilang mundo. Tumango si Ying Sui. Upang makumpleto ang ritual na ito, kailangang buksan ang pintuan ng mga multo sa pinakamapanganib na bahay na pinamumugaran ng espiritu. Nang marinig ito ng lahat, agad nilang naalala ang isang bahay na dati nilang nakita kung saan maraming pagpatay ang naganap. Mukhang lubhang nasiyahan si Guoxiong sa lugar na yon. Wala nang pagdududa, doon mismo
isasagawa ang ritual ng pagpapalit ng kaluluwa, kaya wala nang ibang dapat pag-usapan. Agad na naghanda sina Mo Yu at Ying Sue. Hindi lamang nila kailangang iligtas si Wan Yu, kundi pigilan din ang pagbukas ng pintuan ng mga multo sa mundo ng tao. Kung hindi, tiyak na masisira ang balanse ng yin at yang. Ngunit kapansin-pansin na tila mabigat ang kalooban ni Ying Sue. Sinabihan niya si Mo Yu na kumuha ng 3 anting-anting para sa espiritu. Nagatubili ang dalaga at tumakbo papunta sa imbakan. Ngunit hindi niya inaasahan na ikukulong siya ni Ying Sue sa loob sa pamamagitan ng mahigpit na pagsasara ng pinto mula sa labas. Malakas na sumigaw si Mo Yu. Hinihiling na agad buksan ang pinto. Pinipigilan ang luha. Pinaalalahanan siya ni Ying Sue. Huwag kalimutan na ngayon ang huling araw ng kanyang ika-24 na taon. Lumalabas na matagal na niyang dala ang isang nakatakdang kapalaran. Na bago siya umabot sa edad na 25, mamamatay siya dahil kamumuhian siya ng kaluluwang puno ng hinanakit ng taong minahal niya at maghihiganti ito. Medyo paikot ang paliwanag, ngunit isang bagay ang tiyak. Hindi aabot sa 25 taong gulang si Mo Yu. Ngunit nais pa ring sumugal ni Ying Sue. Hanggat manatili si Mo Yu roon at malampasan ang gabing iyon, maaari niyang mabago ang kanyang nakatakdang kamatayan. Umiiyak siyang nagmamadaling umalis, kasama ang iba. Mabilis na nagtungo ang grupo sa haunted house kung saan naroon si Guoxiong. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, biglang umubo ng malakas si Ying Sue. Nagbilang siya gamit ang kanyang mga daliri upang magtaya at naramdaman niyang nabuksan na ang pintuan ng mga multo. Sa sandaling iyon, isang kawan ng mga uwak ang lumipad sa langit at ang isa sa mga ito ay dumiretso sa salamin ng kotse. Naging seryoso ang mukha ni Ying Sue. Sinabi niyang malamang na may nangyaring masama kay Guoxiong. Ngunit sa sandaling iyon, lubog pa rin ang lalaki sa kasiyahan ng muling pagkikita nila ng kanyang pamilya. Gayunman, mabilis niyang napansin na may mali. Ang asawa at anak na nasa kanyang mga bisig ay hindi man lamang tumingin sa kanya mula simula hanggang huli. Sinubukan ni Guoxiong na bawiin ang kanyang kamay, ngunit natuklasan niyang mahigpit nang nakadikit ang kanyang katawan sa itim na likido. Pagkatapos nito, ang kanyang asawa at anak ay mabilis na nagsimulang matunaw hanggang tuluyang naging itim na tubig at dumikit sa kanyang katawan. Sa kanyang isipan, tila bumalik siya sa sandaling sinapit ng kanyang asawa at anak ang trahedya, at sa pagkakataong ito, anuman ang mangyari, kailangan niya silang protektahan. Tuluyang sumabog ang galit at pagkahumaling sa kanyang puso. Marahas ding kumulo ang itim na tubig sa sahig. Nang malapit na nitong lamunin si Wan Yu na nakasiksik sa isang sulok, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng makina ng sasakyan sa labas ng bintana. Dumating na pala ang grupo ni Ying Sue. Inutusan niya sina Yize at Yongren na agad na maglatag ng selyong pormasyon. Ang espesyal na pulang sinulid na ginamot sa ritual ay kailangang ipalibot sa buong haunted house. Ngunit habang ginagawa ito, natuklasan nilang napakalawak ng lugar at hindi sapat ang haba ng pulang sinulid. Napilitan si Ying Sue na hayaan ang isang tao na gamitin ang sariling katawan bilang daluyan upang punan ang puwang, at kinailangan ni Yize na gumamit ng sinabar upang patibayin ang pormasyon. Lubha siyang nag-aalala na kapag tuluyang nabuksan ang pintuan ng mga multo, ang mga ligaw na kaluluwa ay lalabas at magdudulot ng kaguluhan sa mundo ng tao. Nang mapanatili ng lahat ang pormasyon, hinawakan ni Ying Sue ang kanyang mahiwagang kasangkapan at mag-isang sumugod papasok sa bahay. Sa loob ay walang laman, wala ni isang multo ang makikita. Sinundan niya ang mga bakas hanggang sa ikalawang palapag at natagpuan si Wan Yu na ligtas pa, nakaupo sa sulok. Ngunit si Guoxiong, na matagal nang naging parang demonyo, ay wala kahit saan. Sinabihan niya ang dalaga na agad lumabas at makipagkita kay Yongren. Patuloy na umaalon ang itim na tubig sa sahig, ngunit nananatili itong kontrolado sa loob ng isang tiyak na saklaw. Samantala, patuloy na binubunggo ni Mo Yu ang pinto sa silid. Alam niyang walang laban si Ying Sue sa masamang espiritu. Hindi man niya alam kung gumana ang kanyang panalangin o hindi, biglang bumukas ang kahoy na pinto mula sa labas. Lumalabas na si Dr. Meng Ting ang dumating upang bumisita. Sa sobrang tuwa ni Mo Yu ay halos hindi na siya makapagsalita at mahigpit niyang niyakap ang dumating. Samantala, patuloy pa ring hinahanap ni Ying Sue si Guoxiong kahit saan. Ngunit sa isang iglap lamang ng kanyang paglingon, itinulak siya nito pababa ng hagdan. Tama nga si Mo Yu, wala talaga siyang kakayahang harapin ang sitwasyong ito. Narinig ni Yize ang sigaw mula sa labas ng pinto at agad na sumugod upang tumulong. Ngunit nakalulungkot, ni isang atake ay hindi niya kinaya. Binalak ni Ying Sue na umatake mula sa likuran. Ngunit matapos maging demonyo si Guoxiong, naging nakakatakot ang kanyang lakas. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng villa, at dito rin nagsimulang ipakita ng pormasyon na panupil sa kasamaan ang kapangyarihan nito. Sa kasamaang palad, si Yongren na nakatalaga sa kapalit na posisyon ang naging nakamamatay na kahinaan ng pormasyon. Kasabay ng malakas na sigaw ni Guoxiong, nagsimulang magliyab ang mga pulang sinulid sa paligid, dahilan upang tuluyang masira ang pormasyon sa kisame. Bumagsak si Yongren sa lupa, iniisip sa sarili na katapusan na niya. Sa sandaling iyon, may isang anyong biglang sumugod mula sa malayo. Dumating pala si Mo Yu sa tamang oras. Gumamit siya ng sinabar upang gumuhit ng bibilog sa mismong lugar. Pansamantala lang naipit si Guoxiong sa loob nito. Sinamantala ni Yize at ng iba pa ang pagkakataon upang makalabas sa villa. Tinawag ni Wan Yu ang lahat na agad sumakay sa sasakyan. Ngunit walang balak umalis si Mo Yu. Desidido siyang isara ang pintuan ng mga multo. Walang maitutulong kung mananatili si Wan Yu roon. Mas mabuting dalhin muna ang mga sugatan sa ligtas na lugar. Habang unti-unting naglaho ang sasakyan sa dilim ng gabi, nakawala rin ang naging demonyong si Guoxiong mula sa pagkakakulong ng pormasyon. Walang pakialam sa sariling buhay. Sumugod si Mo Yu. Ngunit hindi na ipakita ng mahiwagang gamit sa kanyang kamay ang kapangyarihan nito. Sa
halip, isang kumpas lamang ni Gushong ang sapat upang italsik si Moyu ng malayo. Napakalaki ng agwat ng lakas ng dalawang panig. Napilitan siyang gumamit ng mapanganib na plano, kapalit ang posibilidad na siya mismo ay malubhang masugatan, at sinubukang itarak ang mahiwagang gamit sa tuktok ng ulo ni Gushong. Nakalulungkot, hindi sapat ang ataking iyon upang maging nakamamatay, ngunit nagawa nitong maibalik ang bahagi ng kanyang katinoan. Nang makita si Moyu na nakahandusay sa lupa, lumuhod si Gushong at humagulgol. Bumuhos din sa kanyang isipan ang masasakit na alaala ng mga nagdaang taon. Mula nang masawi ang kanyang asawa at anak, hindi na siya nakatulog ng maayos araw at gabi. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naririnig niya ang mga tinig ng kanyang asawa at anak tungkol sa kakaibang pangyayaring ito. Kahit ang mga psikologo ay walang maibigay na lunas, nagsimulang maghanap si Gushong sa internet ng mga katutubong paraan upang malutas ito. Hindi sinasadyang nabasa niya ang isang artikulo tungkol sa pagpapalit ng kaluluwa, kaya sinundan niya ito hanggang matagpuan ang templong iyon. Iginiit ng namamahala roon na ang kanyang asawa ay gumawa ng mabubuting gawain sa buong buhay nito, kaya may pag-asa pa siyang mailigtas. Kailangan lamang niyang makahanap ng lugar na nagtitipon ng mga espiritu at isagawa ang ritual ng pagpapalit ng kaluluwa upang maibalik ang kaluluwa ng kanyang asawa at anak. Para kay Gushong, para siyang kumapit sa huling pag-asa, kaya sinadya niyang magbukas ng kumpanya ng real estate para sa mga haunted house upang mahanap ang naturang lugar. Hindi niya inaasahan na ang templong iyon ay isa lamang pugad ng panlilinlang. Matapos ang napakaraming pagsisikap, nabuksan man niya ang pintuan ng mga multo. Hindi lamang niya nabigong mailigtas ang kanyang asawa at anak, kundi nadamay pa at nasaktan ang kanyang mga malalapit na kasama. Sa pag-iisip nito, lalo pang lumalim ang hinanakit sa kanyang puso at muli siyang nahulog sa pagiging demonyo. Nang papatayin na sana ni Gushong si Moyu, biglang sumugod si Yize upang harangan siya. Umaasang magigising pa niya ang kanyang amo, ngunit isang hampas lamang ang tumalsik sa kanya. Ilang ulit na gumulong sa lupa at nawalan ng malay. Samantala, si Yingsue na nakaupo sa sasakyan ay pinagsisisihan pa rin na hindi niya dapat sinabi ang katotohanan kay Yize. Nang marinig niya ngayon ang araw na haharap si Moyu sa kanyang kapahamakan, hindi na siya nag-atubili at iginiit na bumaba ng sasakyan. Nangako pa siya kay Yingsue na poprotektahan niya si Moyu at tutulungan itong makaligtas sa gabing iyon. Alam din ni Yingsue na wala siyang gaanong magagawa, ngunit hindi niya ito pinigilan sapagkat matibay ang kanyang paniniwala na hindi mamamatay si Moyu sa kamay ni Gushong, kundi ayon sa ikalawang bahagi ng propesiya, mamamatay siya para sa taong minamahal ni Yize. Kung hindi, siguradong may taong hahadlang dito. Sa sandaling iyon, halos wala ng lakas ang babae para lumaban matapos siyang bugbugin ni Gushong. Nang tila malapit na siyang mamatay, biglang may lalaking nakapula na lumipad mula sa langit. Hindi inaasahan. Ang dumating pala ay ang judge ng underworld mula sa mga alamat. Isang magaang kumpas lang ng kanyang kamay at agad na napalipad ng malayo ang boss. Sa harap ng ganitong kalakas na nilalang, hindi na nangaha si Moyu na maging bastos. Nakakagulat pa, matagal na palang magkakilala ang dalawa. Muli pang kumumpas ang judge ng underworld at ang nakamamatay na sugat sa tiyan ng babae ay agad na gumaling. Pagkatapos, pinaalalahanan pa niya ang isa na huwag kalimutang isara ang ghost door dahil sayang naman ang libreng tulong. Tungkol naman kay Gushong, matapos matanggap ang malakas na atake, tuluyan ng luminaw ang kanyang kamalayan. Nang maisip ang pinsalang nagawa niya sa kanyang mga tauhan, napuno siya ng guilt at pagsisisi at sunod-sunod na sumagi sa isip niya ang masasayang alaala kasama ang lahat. Bigla niyang napagtanto na kahit wala na ang kanyang asawa at anak, sapat at buo na rin pala ang ganitong buhay. Ngunit mula sa sandaling hinawakan niya ang martilyo, wala na siyang paraan upang umatras. Nang magtulungan sina Moyu at Yize na umakyat sa ikalawang palapag, tumalon si Guoxiong papasok sa ghost door bago ito tuluyang magsara. Lumuhod ang lalaki sa sahig at humagulgol. Matapos si Li Jing, isa na namang kaibigan ang nawala sa kanyang tabi. Habang pauwi sila, tulala si Yize at nakalimutan niyang hindi pa lumilipas ang kapahamakan ni Moyu, 2 minuto na lamang bago siya mag-25 taong gulang. Ngunit tila may naramdaman ng babae at patuloy siyang bumubulong ng kakaibang mga salita. Nagtataka pa si Yize kung ano ang nangyayari kay Moyu nang biglang may malaking truck na sumalubong sa kanila mula sa kabilang direksyon. Nang magising si Yize sa ospital, nalaman niyang na brain dead si Moyu dahil sa aksidente. Ngunit na-donate ang kanyang puso at itinanim kay Xiaoming. Sa harap ni Yize na tahimik na umiiyak, agad siyang inalo ni Yingsue. Sa totoo lang, matagal nang alam ni Moyu na pinaghahandaan ni Yize ang operasyon sa puso ng kanyang nakababatang kapatid. Dahil hindi rin naman siya aabot ng 25, minabuti na lamang niyang tulungan si Yize na matupad ang hiling na ito. Sa isang iglap, lumipas ang 1 linggo at naging matagumpay ang heart transplant ni Zhuangling. Maging si Dr. Mingteng ay nagsabing isa itong himalang medikal dahil walang anumang rejection na ipinakita ang mga organs sa kanyang katawan. Sa mga panahong iyon, laging malungkot at matamlay ang lalaki. Ngunit kabaligtaran naman ang kanyang nakababatang kapatid. Malinaw niyang tinanggap ang lahat. Sina Li Jing, Boss Yang, at Moyu ay pawang bahagi na lamang ng nakaraan. Hindi bababa sa ngayon, ligtas pa ring magkasamang nakaupo ang magkapatid at umaasang haharap sa mas magandang kinabukasan. Hindi nagtagal, tuluyan ding nagsara tumigil sa operasyon ang real estate agency. Ang mga dating kasamahan at kaibigan ay
ay nagkanya-kanya na ng landas. Ngunit hindi pa rin nagtatapos ang mga kwento tungkol sa masasamang espiritu. Sa mismong serbisyong pang-alaala ni Mo Yu, biglang napansin ni Xiaoming na may isang taong may masamang balak sa bangkay sa kabaong. Mabilis niyang napigilan ang kalaban, at matapos bigkasin ang isang orasyon, agad niyang napawi ang masamang enerhiya sa katawan nito. Nakatayo si Yize sa gilid at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Nang tanungin niya si Ying Sui, nalaman niyang minana ni Xiaoming ang makalangit na kapalaran ni Mo Yu. Ito raw ay itinakda ng langit, at wala silang magagawa kundi tanggapin ito. Mula noon, nagkaroon si Xiaoming ng makalangit na paningin ni Mo Yu. Ngunit ang una ng espiritong nakita niya ay ang sarili niyang ama. Hindi nagtagal, nakatanggap si Yize ng tawag mula sa bilangguan. Nagpakamatay ang kanyang ama sa detention center. Agad niyang naramdaman na may kakaiba. Noong huli niyang dalawin ito, nangako pa silang magkikita muli, kaya imposibleng magpakamatay ang kanyang ama. Ngunit hindi roon nagtapos ang mga kakaibang pangyayari. Mula nang bumalik sila mula sa haunted villa, madalas nang masuka si Wan Yu. Nang magpatingin siya sa ospital, sinabi ng doktor na siya ay buntis. Nang balikan ni Ying Sui ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari, lalo niyang naramdaman na parang may madilim na puwersang lihim na kumokontrol sa lahat. Sa sandaling iyon, lumipat ang eksena sa nakatatandang kapatid na babae ni Mo Yu. Kung tititigan ang kanyang muka, tila may halong galak at galit ang kanyang ekspresyon. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam!